Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang pagaspas ng hangin mula sa kabundukan na pumapasok sa bukas na bintana ng aking tanggapan. Nakabukas ang Biblia sa Isaias 6:8, naliliwanagan ng dilaw na liwanag ng aking luma, ngunit tapat na lampara. Binabasa ko ang talatang iyon nang biglang may tumunog ang telepono, mahinang nanginginig sa mesa. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Napabalikwas ako. Si Marta, ang aking asawa sa loob ng 25 taon, ay nagmulat ng mata mula sa aming kwarto, agad na tinig ng pag-aalala ang kanyang tinig. Sal, Anya, sino ang tatawag sa ganyang oras? Kinabahan din ako. Sa mga panahong ito, ang mga tawag sa kalagitnaan ng gabi ay bihira, at madalas ay dala ay masamang balita. Kinuha ko ang telepono, tumigil ng ilang segundo, nanalangin ng tahimik, at saka sinagot. Hello? May basag na tinig sa kabilang linya. Pastor Sal, ito si Daniel. Daniel Restrepo. Tumigil ang aking puso ng ilang tibok. Si Daniel ay ang International Missions Coordinator ng aming denominasyon. Hinding-hindi siya tatawag ng ganito kaaga kung walang matinding dahilan. Daniel, tanong ko habang pilit kong inaalala kung may naka-schedule na pag-uusap. Wala. Wala sa kalendaryo. Walang inaasahan. Pasensya na kung istorbo, Pastor, basag na ang boses niya, parang may pinipigil na emosyon. Pero kailangan ka namin. Kailangan ka ng simbahan sa Sudan. Ngayon. Sudan, bumigat ang dibdib ko. Sa mismong salitang iyon ay parang may kumalabog sa loob ko. Alam ko ang kahulugan. Alam ko ang panganib. Alam ko ang ibig sabihin ng lugar na iyon para sa mga Kristiyano. At kahit walang detalye, alam ko ring hindi ito isang simpleng misyon. Anong nangyayari doon? Tanong ko habang si Marta ay naupo sa kama, hawak ang kumot sa kanyang dibdib, nanlilisik ang mga mata sa kaba. May mga simbahan na sinunog, Pastor, sagot ni Daniel. Mahigit 50 sa nakalipas na 6 na buwan. Ang mga pastor ay inaaresto. Ang ilan nawawala na. Pero may isang simbahan doon na. Tumigil siya. Daniel, ulit ko, ano ang totoo? Sabihin mo sa akin. Pastor, may plano ang mga ekstremista. Balak nilang sunugin ang buong kongregasyon sa loob ng templo. Isasara nila ang pinto mula sa labas habang nagsiserbisyo. Walang ligtas. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kailangan nila ng taong may karanasan sa espiritual na pagpapalaya. At sa panalangin ko, sa lahat ng pangalan na maaaring ituro ng Panginoon ang pangalan mo ang ibinigay. Hindi ko agad nakasagot. Tumayo ako mula sa upuan at lumapit sa bintana. Humihip ang hangin na parang bulong ng espiritu. Tumigil ang oras. Tila bang bawat ingay ay natahimik para sa isang banal na sandali. Tumingin ako kay Marta. Tahimik siya, pero malinaw sa kanyang mata ang galaw ng kanyang kaluluwa. Alam na niya ang sagot bago ko pa ito bigkasin. Sal, Anya, kung ang Diyos ang tumatawag sa iyo, hindi ko pipigilan. Pero mangako ka uwi ka. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit, nanginginig. Ipinapangako ko, mahina kong sabi. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko, ang lalaking aalis ngayong araw ay hindi na ang lalaking babalik. Hindi ko na tinapos ang sermon na inihahanda ko. Isinara ko ang Biblia, ibinalik sa estante ang lampara, at sinimulan ang paghahanda ng aking mga gamit. Kinuha ko ang pinakamahalagang bagay sa akin, ang lumang Biblia ng aking lolo, dilaw na ang mga pahina, ang mga gilid ay gutay-gutay na ng panahon, pero punong-puno ng buhay. Kinuha ko rin ang maliit na garapon ng langis na ginamit ko sa maraming pagpapalayas ng demonyo sa nakaraan. At ang krus na inukit ng aking ama 3 araw bago siya namatay. Isang krus na may simpleng ukit sa likod, sa kanya ako nabubuhay. Habang nakaupo ako sa eroplano patungong Addis Ababa, Ethiopia, ang unang koneksyon patungong Sudan, tahimik lang akong nagdasal. Hindi ako humingi ng proteksyon. Hindi ako humiling ng tagumpay. Ang tanging sinabi ko ay, gamitin mo ako, Panginoon. Kung ito na ang wakas, gawin mo itong kapaki-pakinabang. Pagdating ko sa Addis Ababa ay para akong nalunod sa kakaibang mundo. Ang init, ang alikabok, ang mga tunog ng wikang hindi ko maintindihan. Ang airport ay puno ng buhay, ngunit sa loob ko, may pakiramdam na tahimik na bagyo. Habang naghihintay ng 6 na oras sa koneksyon patungong Khartoum, naupo ako sa isang sulok na walang tao.
Binuksan ko ang Biblia sa Daniel 3, hindi ko alam kung bakit, pero tila hinihila ako ng aking espiritu doon. Kung ang ating Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin, ililigtas niya kami mula sa nagniningas na hurno, ngunit kahit hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos. Tumulo ang luha sa mata ko nang mabasa ko iyon. Biglang may umupo sa tabi ko, isang matandang lalaking Ethiopian, nakarobe, tahimik lang. Tumingin siya sa akin at mumiti. Misyonaryo, tanong niya sa putol-putol na Ingles. Tumango ako. Papunta ako sa Sudan. Tiningnan niya ako saglit, saka bumulong, God walks with fire, brother. But fire is not your enemy. Bago pa ako makasagot, tumayo siya at nawala sa gitna ng mga tao. Para bang ang langit mismo ang nagsalita. Tahimik ang umaga nang bumalik ako mula sa paliparan. Ang langit ng El Salvador ay kulay abo, parang nakikisama sa bigat na nasa dibdib ko. Ang bawat hakbang ko pabalik sa bahay ay may kasamang tanong, ito ba ang huling beses na makikita ko ang lugar na ito? Ngunit sa halip na takot, ang nangingibabaw ay kapayapaan, ang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag ang direksyon ay malinaw, kahit hindi pa malinaw ang pupuntahan. Pagbukas ko ng pinto, si Marta ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik, nakayuko, may hawak na rosaryo na hindi niya ginagamit, pero palagi niyang kinikimkim tuwing may matinding pangyayari. Umalis ka nang hindi ka nagpapaalam, mahinang sabi niya, hindi galit, kundi puno ng damdamin. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Alam kong kung titingnan kita sa mata, hindi ako agad makakaalis, sagot ko. Kaya't nagdasal muna ako. At bumalik ako hindi para magpaalam lang kundi para magpasalamat. Tumulo ang luha sa pisngi ni Marta, pero nanatiling matatag ang kanyang tinig. Hindi ako natatakot para sa iyo dahil mahina ka, Sal. Natatakot ako dahil alam ko kung gaano ka kahanda na ibigay ang lahat. Minsan ang pinakamatapang ay ang pinakanalalagay sa panganib. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit pa rin, katulad noong una ko siyang hinawakan sa isang youth conference sa San Miguel. Bago pa ako maging pastor, bago pa siya maging asawa ko, magkasama na kaming humahawak ng panalangin sa gitna ng kaguluhan. Naalala mo ba noong tinapon tayo ng ulan sa Ilopango at wala tayong masilungan? Tanong niya bigla na may bahid ng ngiti. Tumango ako. At tinakpan kita ng jacket ko, tapos nagkasakit ako ng 3 araw. At sinabihan mo ako na kung kaya mong tiisin ang sipon para sa akin, kakayanin mong tiisin ang misyon para sa Diyos, sagot niya. Natawa kami ng magaan. Sa gitna ng bigat, may alaala pa rin kayang magdala ng liwanag. Pero matapos ang ilang segundo, bumalik ang katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi bakante, kundi puno ng damdamin na hindi na kailangang banggitin. Tumayo siya at kinuha ang maliit na bag na inihanda ko kanina. Inabot niya ito sa akin. Nilagyan ko ng maliit na first aid kit. Hindi para sa sugat sa katawan, kundi sa sugat sa pagod. At may nilagay akong maliit na litrato nating dalawa noong unang taon natin bilang mag-asawa. Para maalala mo na may naghihintay sa'yo. Kinuha ko ang bag at niyakap siya ng mahigpit. Walang salita. Wala na ring luha. 2 kaluluwang may isang layunin, maglingkod sa Diyos anuman ang kapalit. Sa sala, naupo ako sa harap ng lumang mesa na ginagamit ko sa pag-aaral. Inilabas ko ang Biblia na binigay ng lolo ko noong ako'y 17 taong gulang. Ang mga pahina ay amoy luma na, may mga sulat kamay sa gilid, mga sermon, mga pangalan, mga petsa ng panalangin. Binuklat ko ito at muling binasa ang talata sa Isaias 6:8. Narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking susuguin? At sino ang yayaon para sa atin? At sinabi ko, narito ako. Ipadala mo ako. Isinulat ko sa isang maliit na papel ang mga salitang iyon, inilagay sa loob ng Biblia, at saka isinara. Pagkatapos ay inilabas ko ang maliit na garapon ng langis, ginto ang kulay, pinahiran na ng panalangin sa bawat bansang napuntahan ko. Gamit ito, nakita ko nang magpakawala ang Diyos ng kapangyarihan sa mga pinakamatitinding lugar, mula sa liblib na bayan sa Guatemala hanggang sa mga kalsadang nilulumot ng karahasan sa Venezuela. Pangatlo, kinuha ko ang kahoy na krus na inukit ng aking ama 3 araw bago siya bawian ng buhay. Isa siyang tahimik na tao, hindi pala simba, ngunit nang huli siyang makipag-usap sa akin, sinabi niyang, ang pananampalataya mo ang pamana ko. Hindi ko ito nadala sa buong buhay ko, anak. Pero sa iyo ko ito inilalagak. Ipinasa niya sa akin ang kanyang kahinaan bilang tungkulin. At tinanggap ko ito bilang kalakasan.
Ikinabit ko ang krus sa loob ng aking coat pocket. Sa isip ko'y hindi ito basta anting-anting. Isa itong alaala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga pusong nabigo sa pananampalataya. At ako, bilang kanyang anak, ay tinawag para maging tulay. Bandang 2:00 ng hapon, nakarating kami sa paliparan. Tahimik si Martha habang hinihintay namin ang boarding call. Hawak niya ang kamay ko na parang ayaw niyang bitiwan, pero hindi siya nagpipigil. Alam niyang hindi niya dapat pigilan ang isang taong sinugo ng Diyos. Sal, mahinang bulong niya habang nakatingin sa mga eroplanong umaalis, anuman ang mangyari, hindi kita huhusgahan kung hindi ka bumalik na katulad ng pag-alis mo. Pero mangako ka na uwi ka. Kahit iba ka na, basta't uwi ka. Hinaplos ko ang buhok niya. Martha, hindi ko maipapangakong uwi akong buo. Pero ipapangako ko sa iyo uwi akong totoo. Bumukas ang gate para sa flight ko. Tinawag na ang mga pasahero patungong Addis Ababa. Tumayo ako, niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kabog ng puso niya, mabilis pero hindi takot. Panalangin iyon sa anyo ng tibok. Lumakad ako papalayo, hindi lumilingon dahil kung lilingon ako, baka madurog ang loob ko. Pero sa bawat hakbang, para akong inilalapit sa isang apoy na hindi ko maipaliwanag, pero hindi ko rin matakasan. Sa pag-upo ko sa loob ng eroplano, napansin kong may iniipit si Martha sa loob ng bag isang sulat, nakasulat sa kanyang maayos at malambot na sulat kamay. Mahal kong Sal, kung sa sudan mo man matuklasan ang mukha ng Diyos, huwag mo siyang itago sa alaala. Dalhin mo siya pabalik sa ating tahanan, hindi sa laman, kundi sa apoy ng iyong puso. Mahal kita, hindi dahil pastor ka, kundi dahil sinunod mo ang tawag kahit ako ang iwan mo. Tumingin ako sa bintana habang umuusad ang eroplano. Ang ulat sa labas ay kulay abong may bahid ginto. Para bang sinasabi ng langit, anak. Ngayon ang simula. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng misyon na ito. Hindi ko rin alam kung anong uri ng panganib ang naghihintay. Pero isang bagay ang alam ko, ang puso ko ay wala na sa El Salvador. Nasa Sudan na ito. Sa isang templo na maaaring maging libingan o maging altar ng himala. Ang paglapag ng eroplano sa Addis Ababa ay sinabayan ng marahas na pag-uga, para bang pinaparamdam sa akin ng lupa ng Afrika na hindi ito isang ordinaryong pagdating. Sa tuwing sinisilip ko ang bintana, ang tanawin sa labas ay mistulang larawang inukit sa alikabok, malalawak na kapatagan, mabababang gusali, at mga aninong kumikilos sa ilalim ng araw na tila apoy sa langit. Bumati agad sa akin ang hangin, tuyot, mainit, may amoy ng lupa at usok, isang amoy na agad kong naiugnay sa mga lugar kung saan ang pananampalataya ay sinusubok hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi sa dugo. Sa immigration ay may kahabaan ng pila. Tahimik akong pumila, dala ang maliit kong backpack na puno ng mga bagay na mas mahalaga kaysa damit, Biblia, langis, krus. Sa likod ko, may ilang African na lalaki na may mga itim na suit, mukhang pastor din, may mga Amerikanong misyonero rin na nakasuot ng cargo pants, at may kasamang interpreter. Pero wala sa kanila ang nagbigay pansin sa akin. Ako lang ang mestisong Latino roon, tila hindi bagay sa tanawin. Pero wala sa aking puso ang kaba. Ang naroon ay isang pakiramdam na para bang may nagmamasid mula sa di nakikitang mga mata. Sa arrival lounge, umupo ako sa isang sulok na hindi masyadong matao. Kinuha ko ang Biblia at binuklat ito sa Daniel 3, muli. Hindi ko alam kung bakit, pero naroon lagi ang aking daliri, parang sinasabi ng espiritu ko, dito ka lang muna, anak. Bago pa man ako makabasa ng isang talata, may lumapit na isang batang Ethiopian na babae, may hawak na basket ng bottled water. Pastor, tanong niya. Nagulat ako. Bakit? Kayo po ba si Pastor Sal? Tanong niya ulit na kayo ko. Ako nga. Paano mo nalaman? Umiti siya, sabay sabing, ipinaabot lang po ito. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre, walang pangalan, walang marka. Pagkabigay ay tumalikod na siya, tila sanay na sa ganitong tagpo. Binuksan ko ang sobre. Isang maliit na papel ang laman, sulat kamay na Arabic sa ibabaw, at sa ilalim, may pagsasalin sa Espanyol. Ang apoy ay hindi para sirain ka, kundi para dalisayin ka. Napatingin ako sa paligid. Walang ibang taong mukhang may kinalaman. Muli kong binasa ang papel. May lagda ito, isaas 43, 2. Para akong kinuryente sa panloob. Bumalik sa alaala ko ang gabing iyon sa El Salvador, noong binuklat ko ang mismong talatang iyon, kapag ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog.
Tumayo ako at lumakad-lakad sa airport. Malayo pa ang susunod na flight ko papuntang Khartoum, 6 na oras na paghihintay. Ngunit sa 6 na oras na yon, alam kong hindi ko lang basta hihintayin ang oras. May inaayos ang Diyos sa aking puso. Sa isa pang sulok ng terminal, may maliit na coffee shop. Umorder ako ng itim na kape at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas, may mga sundalong nagbabantay. Ang ilan ay may hawak na negatibo 47 na parang ordinaryong props lang sa kanilang balikat. Ngunit sa bawat kilos nila, alam mong sanay na sanay sa panganib. Habang umiinom ako, nakatulog ako ng hindi sinasadya. At sa pagtulog kong iyon, dumating ang una kong panaginip. Nasa gitna ako ng isang desyertong lugar. Walang tao. Walang ingay. Tanging ang hangin lamang ang naririnig na humahampas sa akin na parang mga bulong mula sa kalangitan. Sa gitna ng disyerto, may isang simbahan, puting-puti, ngunit napapaligiran ng apoy. Ngunit ang apoy ay hindi lumalamon sa gusali. Hindi rin ito nagsusunog. Parang nagsasayaw lang ito sa paligid ng templo. Sa loob, may mga taong nakaluhod. Mga bata. Mga matanda. Lahat ay nakataas ang kamay, sumasamba. Sa gitna nila ay may lalaking nakaputi, nakatalikod sa akin. Nang humarap siya, nakita ko ang kanyang mukha, hindi pamilyar sa akin bilang isang kaibigan, kundi bilang isang hari. Hindi siya nagsalita, ngunit tumingin sa akin at sabay turo sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang sarili kong katawan, nakaluhod, umiiyak, nakataas ang kamay, balot ng liwanag. At sa itaas ko ay may krus, nasusunog ngunit hindi nauupos. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang likod ko. Napalakas ang tibok ng puso ko, parang katatapos ko lang tumakbo ng 5 kilometro. Kinuha ko ang Biblia at binuklat ito sa Daniel 1:0. Mula pa sa unang araw na inihanda mo ang iyong puso upang maunawaan at magpakumbaba sa harap ng iyong Diyos, narinig ang iyong mga salita, at ako ay naparito dahil sa iyong mga salita. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko sinadyang buksan ang pahinang iyon. Pero malinaw na sinasabi ng Diyos, narinig ko na ang panalangin mo at narito na ako. Dumaan ang oras. Lumalalim ang gabi sa Addis Ababa, ngunit sa puso ko, parang araw. Hindi dahil maliwanag, kundi dahil walang itinatago. Lantad ako sa harap ng Diyos. Wala akong maitatago. Wala akong maitatalukbong. Isa akong alagad na padadaluhin sa pugo ng pagsubok, hindi para masunog, kundi para lumakad sa loob nito kasama ang Panginoon. Muling lumapit ang batang babae kanina, ngunit ngayon may dala siyang maliit na tinapay. Pasalubong po ni Ate Salma. Sabi niya, ito raw po ay mula sa mga kamay ng babaeng hindi tumitigil sa panalangin. Napakurap ako. Sino si Salma? Ngumiti siya. Hintayin niyo po siya sa Khartoum. Pero ngayong gabi, gusto lang po niyang malaman niyo hindi kayo nag-isa. Umalis siyang muli na parang anino. At ako, naiwan sa mesa, hawak ang maliit na tinapay, at isang mensahe na hindi kailanman ko makakalimutan, hindi ako nag-iisa. Nang tinawag na ang flight papuntang Khartoum, bitbit ko na hindi lang ang aking bag, kundi ang kabuuan ng isang misyon na hindi ko palubusang nauunawaan. Sa bawat yapak ko papunta sa gate, naririnig ko ang mga salitang iyon. Ang apoy ay hindi kaaway. Ang apoy ay pintuan. At ako, bilang isang lingkod ng Diyos, ay handa nang tumapak sa apoy, hindi bilang biktima, kundi bilang saksi. Mula sa himpapawid, habang papalapag ang eroplano, agad kong nakita ang lungsod ng Khartoum, isang tanawin ng alabok at lumang konkretong gusali, mga daan na tila palaging nasa pagitan ng giyera at pagkakalimutan. Ang ilog Nile ay parang pilak na ahas na dumadaloy sa gitna ng kaguluhan. Ngunit kahit sa taas, may bigat na bumalot sa akin, isang pakiramdam na may hindi nakikitang mga mata na nagmamasid mula sa bawat sulok ng lupain ito. Sa sandaling lumapag ang eroplano, bumungad agad ang matinding init. Ibang klase ang init sa Khartoum, hindi lang ito pisikal. Parang may humahawak sa iyong batok, dinidiin ka sa lupa, pilit na inuubo ang iyong lakas. Ang hangin ay mabigat, at may halong usok na tila hindi lang galing sa tambutso, kundi mula sa mga bagay na sinunog at hindi na dapat tandaan. Sa immigration booth, hindi ako tinanong ng maraming bagay. Tiningnan lang ang passport ko, pinagmasdan ang mukha ko, at saka tumango. Hindi ko alam kung iyon ay tanda ng pagpayag o babala. Kinuha ko ang aking bag at nagtungo sa labas. Pagkalabas ko sa arrival gate, may isang lalaking nakasuot ng puting robe na tila gawa sa makapal na telang hinimay sa ilalim ng araw.
Matangkad siya, payat, may mahabang mukha at malalalim na mata. Ang balat niya ay kulay tsokolate na parang nasunog sa mga taon ng araw at panalangin. May hawak siyang papel, nakasulat ang pangalang di Pastor Sal. Nilapitan ko siya. Ako po si Pastor Sal Jimenez, galing El Salvador. Napuno ng luha ang kanyang mga mata sa mismong saglit na yon. Hinawakan niya ang aking kamay gamit ang dalawang palad, mahigpit, parang yakap sa panalangin. Salamat sa pagdating mo, kapatid, sabi niya sa basag na Ingles. Ako si Abraham Kur, pastor ng New Jerusalem Church. Salamat sa pagtataya mo ng buhay para sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod pero hindi ng kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata ay may liwanag, isang uri ng liwanag na natitira lamang sa mga taong wala ng hawak kundi ang Diyos. Sumakay kami sa isang lumang Toyota pickup na tila hindi na dapat umaandar. Habang umaandar kami sa kalsada ng lungsod, unti-unti akong binuksan ni Abraham sa isang realidad na kahit kailan ay hindi kayang ipinta ng mga dokumentaryo o ulat ng balita. Dito sinunog ang simbahan ni Pastor Miguel, anya, itinuro ang isang abandonadong lot. Wala nang natirang bakas ng gusali, tanging mga nasunog na bakal at pader na itim sa uling. Dito inaresto si Brother Joseph kasama ang kanyang buong pamilya. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung nasaan sila. Dito, 3 babae ang ginahasa sa harap ng kanilang mga anak. Tanging ang isa sa kanila ang nabuhay. Siya ay nasa ilalim ng aming pangangalaga. Bawat itinuturo niya ay isang lugar ng dugo at luha. Ngunit ang kanyang boses ay hindi basag ng trauma, ito ay tumitindig mula sa apoy, parang tinig ng isang taong lumakad sa pugon at nakalabas na buo. Ganito na ang sitwasyon sa loob ng 6 na buwan, sabi niya habang patuloy ang biyahe. Pinipilit nilang patayin ang simbahan, hindi sa bomba, kundi sa takot. Pero, kapatid, hindi natitinag ang aming mga kapatid. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik kami pareho. Hanggang sa tinanong ko siya, bakit hindi kayo nagsasama-sama sa lihim? Bakit hindi kayo umiwas? Hindi ba't mas ligtas kung patago ang pagsamba? Tumingin siya sa akin. Matagal. Saka ngumiti. Dahil ang liwanag ay hindi ginawa para itago sa ilalim ng mesa. At kung ang aming kamatayan ay magiging liwanag sa iba, handa kaming mamatay sa liwanag. Walang sagot ang tanong kong iyon. Wala ring dapat. Kasi hindi iyon tanong ng talino, iyon ay tanong ng espiritu. At ang sagot ay hindi dumarating sa lohika, kundi sa paniniwala. Pagdating namin sa isang lugar sa labas ng lungsod, huminto ang sasakyan. Isang maliit na gusali, gawa sa adobe at yero, ang nasa gitna ng ilang punong tuyot sa paligid. May mga bata sa gilid ng kalsada, nang hihingi ng tubig. Si Abraham ay lumapit sa isa at iniabot ang natitirang bote ng tubig sa kanyang bag. Ngumiti ang bata, sabay takbo palayo. Dito ka muna maninirahan habang nasa Sudan ka, anya. Ligtas ito. Para sa ngayon. Pumasok kami sa loob. Simple lang ang lahat, isang kama, isang mesa, isang lumang bentilador na hindi ko alam kung gumagana pa. Pero sa sulok ng kwarto, may altar, may krus, kandila, at isang lumang Biblia na tila hinawakan ng maraming henerasyon. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili ng Diyos, sabi ni Abraham habang nakatayo sa pintuan. Pero isang bagay ang alam ko, hindi aksidente na nandito ka. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko rin alam ang lahat. Pero naramdaman ko, mula pa sa gabi ng tawag, na may naghihintay na himala rito. Tumango siya, at bago siya umalis, iniwan niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Ang mga kaaway ay nagplano na. Sa susunod na serbisyo, darating sila para sunugin ang templo. Isasara nila ang mga pinto mula sa labas. Alam namin. Narinig namin. May mga nakakita. Pero may isa pang plano. Plano ng Diyos. At ikaw, Pastor Sal, ay bahagi niyon. Pagkaalis niya, naupo ako sa kama. Hindi ako makagalaw. Sa loob ng aking dibdib, may halo ng takot at pananabik. Parang binubunot ang hininga ko sa bawat segundo. Pero kahit hindi ko alam ang buong larawan, alam ko na nasa gitna ako ng isang labanan, hindi ng mga armas at bomba, kundi ng liwanag at dilim. Kinagabihan, habang nagdarasal ako sa harap ng altar, nagsimula ang hangin sa labas na humampas sa mga pader. Tumataas ang alikabok, bumubulong ang mga dahon. At sa pagmulat ko ng mata, parang may presensyang dumaan sa kwarto. Walang salita. Walang anyo. Ngunit naroon, isang diwa ng Diyos na tila sinasabi, ito na. Nandito na.
Huwag kang matakot. Humiga ako nang hindi sumasagot. Sapagkat minsan, sa harap ng lubos na kabanalan, ang tanging tugon ay katahimikan. Alas 5 pa lang ng umaga, kumatok na si Abraham sa pinto ng aking silid. Wala pang araw, pero ang paligid ay buhay na, tila ang lupa mismo ay gising sa isang panibagong digmaan. May dala siyang termos ng tsaa at isang piraso ng tinapay. Tahimik siyang pumasok at naupo sa silyang kawayan sa tabi ng mesa. May kailangan tayong pag-usapan, anya, habang ibinubuhos ang tsaa sa 2 tasa. At gusto ko sanang sabihin ito ng mas maaga, pero mas hinintay ko ang tamang sandali. Tumango ako. Hindi ko man alam ang eksaktong laman ng kanyang sasabihin, nararamdaman ko na ito'y may dalang bigat na hindi basta ordinaryo. May natanggap kaming ulat, galing sa isa sa aming mga kapatid sa loob ng kampo ng mga ekstremist. Kinumpirma niya na sa darating na linggo, isasagawa nila ang matagal ng pinaplano. Huminto siya sandali, tiningnan ako sa mata, at saka bumulong, sunugin nila ang simbahan. Sa gitna ng serbisyo, isasara nila ang mga pinto, ibubuhos ang gasolina, at susunugin kaming lahat. Tumigil ang mundo ko. Walang tunog. Parang naputol ang oras sa loob ng maliit na silid na yon. At sa halip na takot, ang unang sumagi sa isip ko ay tanong, bakit hindi sila lumilikas? Bakit hindi sila tumakas? Abraham, alam na ito ng mga tao, tanong ko sa mahinang tinig. Alam ng matatanda. At ngayon, ikaw rin. Hindi ba sila natatakot? Ngumiti siya, ngunit hindi ito ngiting puno ng kaligayahan. Isa itong ngiti ng taong matagal nang yumakap sa katotohanan ng posibilidad ng kamatayan, ngunit piniling manatili. Hindi sila natatakot, Pastor. Hindi dahil hindi nila alam ang peligro. Kundi dahil alam nila kung sino ang kasama nila sa peligro. Umiling ako. Hindi dahil hindi ko siya naintindihan, kundi dahil parang hindi ko pa kayang tanggapin ang lalim ng pananampalataya ng mga kapatid na ito. Sa buong buhay ko bilang pastor, nakita ko na ang pagtitiis. Naranasan ko na ang gutom, ang bantang kamatayan, ang espiritual na labanan. Pero ito'y ibang antas. Bakit hindi kayo magsamba ng palihim? Tanong ko ulit. Bakit hindi kayo maghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo? Tumingin siya sa akin, seryoso. Dahil may utos ang Panginoon. At may pangitain ang simbahan. Tahimik akong naghintay. 30 araw na ang nakalipas, simula niya, nagkaroon ng panaginip ang isa sa aming mga elder. Nakita niya ang templo na susunog. Nakita niya ang mga kapatid na nagsisigawan pero hindi sa takot. Sa pagsamba. Sa gitna ng apoy, nakita niya ang liwanag na bumababa mula sa langit. At isang lalaki. Isang lalaking mestizo, may suot na Amerikana, may krus sa kanyang dibdib, nakatayo sa pulpito. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero nagsimulang mag-init ang batok ko. Naniwala kami sa panaginip. Pero hindi lang siya ang nanaginip. 5 sa aming mga matatanda, sa iba't ibang gabi, ay nagkaroon ng magkaibang bersyon ng isang pangitain. Pare-parehong simbahan. Pare-parehong apoy. At pare-parehong lalaki. Hindi pa rin ako sigurado kung Pastor Sal, putol niya, nung sinabi ni Daniel Restrepo na ikaw ang ipinadala ng Panginoon, alam namin. Ikaw ang lalaking nakita nila. Nanatiling tahimik ang silid. Walang gumagalaw. Wala akong masabi. At sa loob ng katahimikan, narinig ko ang tibok ng puso ko, mabilis, malakas, parang tambol sa gitna ng labanan. Sa ating kultura, patuloy ni Abraham, kapag ang isang panaginip ay inuulit ng iba't ibang tao nang walang pagkakausap, itinuturing naming ito'y hula. At kapag ang hula ay may isang mensahe, na ang Diyos ay magpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng apoy, hindi namin ito binabaliwala. Napalunok ako. Pero anong ibig mong sabihin, Abraham? Na dapat tayong magsamba, alam nating mamamatay tayo. Ngumiti siya, may kaunting luha sa gilid ng mata. Hindi tayo mamamatay. Hindi na yung linggo. Sapagkat hindi ito ang araw ng pagkawasak. Ito ang araw ng kaluwalhatian. Muli, walang salita. Gusto kong maniwala. Gusto kong damhin ang pananampalatayang iyon. Pero bahagi pa rin sa akin ang nagsasabing hindi ito lohikal. Hindi ito praktikal. Hindi ito ligtas. Pero habang pinagmamasdan ko si Abraham, ang kanyang mukha, ang kanyang paninindigan, bigla kong naalala ang mga mukha sa panaginip ko sa Addis Ababa. Mga taong sumasamba sa gitna ng apoy. At ang lalaki sa harap nila ako.
Kinahapunan, dinala ako ni Abraham sa isang lihim na pagtitipon ng mga elders ng simbahan. 11 sila, matatandang lalaki at babae na halatang ginupo na ng kahirapan, ngunit hindi ng pag-asa. Pastor Sal, sabi ng isa sa kanila, si Elder Musa, ikaw ang nakita ko sa panaginip ko. Hindi ko alam ang iyong pangalan, pero alam ko ang iyong mukha. Ang isa pa, si Sister Leila, may pilay sa paa, ay lumapit at humawak sa aking kamay. Kapag ikaw ay tumayo sa pulpito, hindi mo lang dala ang iyong boses. Dala mo ang hininga ng Diyos. Hindi ko napigilang mapaluha. Patawarin niyo ako, sabi ko sa kanila. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa misyon na ito. Tumayo si Abraham at nilapitan ako. Walang sinumang karapat-dapat. Pero ang grasya ng Diyos ay gumagawa ng karapat-dapat. Iyon ang gabi ng pagtanggap ko sa misyon, hindi lamang bilang isang tagapagsalita, kundi bilang saksi. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang bahagi ng plano ng Diyos. Bago ako matulog, muling bumalik sa isip ko ang mga salita sa Daniel 3. At kung hindi man kami iligtas, O Hari, talastasin mo na hindi kami sasamba sa iyong mga Diyos. Yumuko ako sa paanan ng aking kama, at sa unang pagkakataon mula sa simula ng biyahe kong ito, hindi ako humiling ng proteksyon. Hindi ako humiling ng kaligtasan. Ang dasal ko lang, Panginoon, kung sa pamamagitan ng aking pagkamatay ay makikita ng iba ang iyong kaluwalhasyan, hayaan mong matupad ang iyong kalooban. Ngunit kung maaari, hayaan mong makita ko mismo ang iyong kamay na kumikilos. Sa labas ng bintana, may liwanag na tila sumiklab sa ulap, hindi kidlat, hindi ilaw ng tao. At sa puso ko, isang tinig na hindi ko marinig pero dama ko sa loob, humanda ka. Narito na ang oras. Sa pagsikat ng araw sa Sabado, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa buong lugar. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa kahapon, ngunit hindi ito dala ng takot. Ito'y isang uri ng bigat na dala ng kabanalan, para bang ang lupa mismo ay humihinga, naghahanda, nakikiisa sa isang dakilang misteryo na malapit ng maihayag. Walang ingay. Wala ring tawanan. Ang bawat isa sa compound ng simbahan ay tila nakatanggap ng isang utos, manahimik. Manalangin. Maghanda. Wala kaming sinabi ni Abraham nang magkita kami sa maliit na kusina. Umupo lang kami sa tabi ng mesa, may mainit na tsaa sa tasa, at tahimik na nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos naming kumain ng kaunting tinapay, niyaya niya akong lumabas. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pananampalataya ay naging laman at dugo sa lugar na ito, sabi niya. Sumakay kami sa lumanyang sasakyan at bumiyahe papunta sa kanayunan. Sa daan, nadaanan naming muli ang mga nasirang simbahan, ang mga kalyeng binaha ng takot, at ang mga bahay na walang bubong, lahat ito ay tahimik na testamento sa pagkawasak, pero may matatag na kaluluwa sa ilalim. Pagkalipas ng halos 1 oras, huminto kami sa isang patag na lugar sa tabi ng bukid. Walang palatandaan, walang istruktura. Ngunit pagkapara ng sasakyan, bumaba agad si Abraham at sinenyasan akong sumunod. Hinawi niya ang ilang mga tuyong damo at sa ilalim nito may isang bakal na takip ng lagusan. Binuksan niya ito at bumungad ang makitid na hagdanan pababa sa lupa. Church of the Catacombs, anya. Isa sa maraming simbahan sa ilalim ng lupa na itinayo namin sa gitna ng pag-uusig. Pababa kami ng halos 20 baitang. Nang makarating kami sa ibaba, isang mahaba at madilim na lagusan ang bumungad sa amin, may mga kandilang nagsisilbing ilaw. Habang naglalakad kami, naririnig ko ang mahihinang tinig, mga panalangin, pag-awit, pag-iyak. Nang marating namin ang bukana ng lagusan, nabigla ako sa nakita ko. Isang silid, punang tao, nakaluhod, nakataas ang mga kamay, umiiyak, sumasamba. Walang entablado. Walang mikropono. Tanging liwanag ng mga kandila at ang presensya ng isang bagay na higit pa sa tao. Dito nila ginugugol ang buong araw ng Sabado, sabi ni Abraham, halos pabulong. Walang pagkain. Walang tubig. Panalangin lang at salita ng Diyos. Lumapit sa amin ang isang babae. Mabagal ang kanyang hakbang, hawak ang tungkod. May pilay siya at ang kanang bahagi ng kanyang mukha ay may peklat. Ngunit nangumiti siya para akong nakakita ng liwanag mula sa langit. Pastor Sal, ako si Sister Salma, anya. Maraming salamat sa pagdating mo. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napaluhod sa harap niya. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang respeto. Sapagkat sa kanyang presensya, naramdaman ko ang uri ng pananampalatayang pinanday sa apoy.
Ako ang pinakamatandang miyembro ng simbahan sa Khartoum, sabi niya. At maraming beses na rin akong tinangkang patahimikin. Tahimik akong nakinig. Noong 2005, pinilit nila akong itakwil si Kristo. Dinala nila ako sa gitna ng bayan, pinahubad, binugbog, ginahasa at iniwan sa lansangan. 3 araw akong walang malay. Ngunit nang magising ako, ang unang lumabas sa bibig ko ay, purihin ang Panginoon. Napaiyak ako. Walang sermon ang sasapat para itapat sa patotoong iyon. Ngayon, kahit hirap na akong maglakad, isinusulat ko pa rin ang mga awit ng papuri para sa aming mga kabataan. At kung ito na ang huling Sabado ko sa mundo, hayaan mong gamitin ko ito sa pananalangin para sa iyo. Kinuha ko ang Biblia at binuklat muli sa Ezekiel 1. Sa pagkakataong ito, hindi lang salita ang nabasa ko. Nakita ko. Narinig ko. Naranasan ko. At sa loob ng aking puso, isang boses na hindi na kailangan pang banggitin, ito ay hindi na pananampalataya lamang. Ito ay misyon. At ikaw ay bahagi ng plano. Lumuhod ako sa harap ng mesa, inilabas ang langis, at sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa Afrika, pinahiran ko ang sarili ko. Sa noo, para sa pag-isip na banal. Sa puso, para sa pag-ibig na dalisay. Sa mga kamay, para sa gawaing pinili ng Diyos. Sa mga paa, para sa landas ng sakripisyo. At bago ako bumalik sa kama, isang huling panalangin. Panginoon, huwag mong hayaan na makita nila ako. Hayaan mong makita nila ang iyo. Sa labas, humaplos ang hangin sa bintana. Wala nang tanong. Wala nang takot. Bukas, ang mundo ay hindi na pareho. Bumangon ako bago pa sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Sudan, tahimik ang buong katawan ko, hindi dahil sa kawalan ng kaba, kundi dahil sa lubusang pagtanggap. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay handa. Hindi dahil alam ko ang mangyayari, kundi dahil tiyak ko kung sino ang may hawak nito. Habang nagbibihis, inilagay ko sa loob ng coat ang krus na inukit ng aking ama, isinuksok sa bulsa ang bote ng langis, at binuklat ang Biblia sa pusong bahagi, Isaias 43. Kapag ikaw ay dumaan sa apoy, ikaw ay hindi masusunog di. Pumikit ako, huminga ng malalim at sinambit sa puso, narito ako, Panginoon. Kung ito ang altar ng aking buhay, hayaan mong maging handog ito sa iyong kadakilaan. Dumating si Abraham bandang 7:00. Tahimik. Nakasuot siya ng puting robe na may simpleng borda ng krus sa dibdib. Nasa kanyang mga mata ang uri ng katahimikan na mayroon lamang ang mga taong tumanggap na sa lahat. Handa ka na ba? Tanong niya, simple, direkta. Matagal na, sagot ko. Sumakay kami sa sasakyan, at sa daan papuntang templo, nadaanan namin ang daan-daang tao na naglalakad, mga bata, matatanda, babae, lalaki. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, hindi para magpasikat, kundi bilang paggalang sa okasyong alam nilang maaaring maging huli. May ilang bata na may hawak na maliliit na tambol. May matandang babae na may kargang basket ng mga tinapay. May mga kabataang nag-aawitan habang naglalakad, at kahit nasa ilalim sila ng araw, walang reklamo, walang takot. Isang batang babae ang tumakbo papunta sa bintana ng sasakyan namin, kumatok, at pag binuksan ko ito, ngumiti siya at sinabing, Pastor Sal. Ikaw ang lalaki sa panaginip ni nanay. Ikaw ang lalaking may apoy sa mga kamay. Bago ko pa siya matanong, tumakbo na siya pabalik sa grupo ng mga kabataan. Napatingin ako kay Abraham at mumiti siya ng mahina. Ikaw ang inaasahan nila. Ngunit higit pa roon, ikaw ang piniling testigo ng Diyos. Pagdating sa simbahan, hindi ko inaasahan ang eksaktong tanawin na sumalubong sa akin. Ang templo, na para bang ilang linggo lang ang nakalipas ay binabantaan ng tuluyang pagwasak, ay ngayoy tila muling isinilang. May mga bagong kurtina, mga bulaklak sa gilid, at mga palamuting gawa sa kamay ng mga bata. Ngunit higit sa lahat, ang simbahan ay pun. Hindi po ng takot. Hindi po ng kaba. Kundi po ng pananampalataya. Isang babae ang nakatayo sa labas ng pinto, may kargang sanggol sa isang kamay, at Biblia sa kabila. Nang makasalubong ko siya, sinabi niya, kung ito man ang huling araw ko, gusto kong makita ng anak ko kung paano sumamba ang kanyang ina. Sa loob, nakaupo na ang mga pamilya. May ilan na nakapikit na nanalangin. Ang iba'y tahimik na nagbabasa ng Biblia. Ngunit may ilan ding nakangiti, nagtatawanan, para bang hindi kamatayan kundi kasal ang kanilang inaabangan. Ang mga mata ng mga tao ay tila nagsasabing, alam namin.
Narinig namin. Ngunit hindi kami atrasado. Sapagkat mas dakila ang Panginoon kaysa sa kanilang plano. Umakyat ako sa pulpito ng walang seremonya. Walang musika. Walang anunsyo. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. At sa likod ng lahat ng tingin iyon ay isang tanong, ito na ba? Tumindig si Abraham sa tabi ko. Hinawakan niya ang mikropono at nagsalita. Mga kapatid, ngayong araw ay hindi tayo narito upang magsaya lamang. Narito tayo upang manindigan. Alam natin ang panganib. Alam natin ang mga banta. Ngunit higit sa lahat, alam natin ang Diyos na ating sinasamba. Umalinggaw ang i-amen sa buong silid, sabay-sabay, buo, walang alinlangan. Ang ating kapatid na si Pastor Sal ay narito hindi upang turuan tayo, kundi upang samahan tayo. Huwag natin siyang tanggapin bilang bisita, kundi bilang isa sa atin. Tahimik akong humakbang sa unahan. Ang mikropono ay tila mabigat, hindi sa timbang, kundi sa kahulugan. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng mukha, kilala ko man o hindi, ay naging mahalaga sa akin. Sila'y hindi na estranghero. Sila ang aking mga kapatid. Ngayong araw panimula ko, ay hindi ko kayo bibigyan ng isang sermon. Sa halip, hayaan niyong ibahagi ko ang nakita ko. At sinabi ko ang lahat. Ang panaginip ko sa Addis Ababa. Ang templo sa apoy. Ang mga anghel. Ang haligi ng liwanag. Ang tinig na nagsabi, ikaw ay aking saksi. Habang nagsasalita ako, unti-unting nagsimulang umiyak ang ilan. Hindi sa takot. Sa pagpapatotoo. Sa pagtibay. Sa pagkatanto na ang kanilang mga panalangin ay pinakinggan, at ang plano ng langit ay isinasakatuparan sa mismong harapan nila. Ngunit huwag ninyo akong pagtuunan ng pansin, dagdag ko. Sapagkat ang araw na ito ay hindi tungkol sa akin. Ito ay araw ng Panginoon. Sa likod, may narinig kaming malalakas na yabag. May pumasok na dalawang lalaki, hindi kilala, nakaitim, may mga dalang sako. Marami sa mga tao ang lumingon. Ngunit walang tumayo. Walang umalis. Walang tumakbo. Tumingin ako kay Abraham. Tumango siya. At muling nagsalita sa mikropono. Mga kapatid, ito na yon. Tahimik ang lahat. Ako'y humakbang paabante. Kinuha ko ang langis sa bulsa ko. Binuksan ko ito, nilagay sa palad ko, at pinahid sa aking sariling noo. Sa pangalan ni Jesus, itinatakda ko ang templong ito hindi bilang puntod, kundi bilang altar ng kanyang kaluwalhatian. At sa sandaling iyon may nagsimula. Isang hangin ang pumasok mula sa bintana, hindi mainit. Kundi malamig, sariwa, parang hininga ng langit. Ang kurtina ay umalon, ang mga kandila ay kumikislap, at ang mga bata ay nagsimulang umawit. 1, 2, 10. Lahat sila, sabay-sabay, umaawit ng isang awitin na walang nagturo, ikaw ay Diyos, kahit sa gitna ng apoy. Ikaw ay Diyos, kahit sa dulo ng buhay. At ako, nakatayo sa pulpito, napapikit. Narito na siya. Hindi ko pa man natatapos ang dasal, alam kong ang susunod na mangyayari ay hindi na akin. Hindi ko na kontrolado. Hindi ko kayang pigilan. Dumating na ang Panginoon. Sa pulpito, habang hawak ko ang mikropono, tila huminto ang oras. Sa kabila ng mga bintana, ramdam ko ang paggalaw ng mga aninong palihim na lumalapit. Pero sa loob ng templo, ang bawat mata ay nakatingin sa akin, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Para bang lahat ay humihina sa parehong ritmo, at lahat ay naghihintay ng isang salita, ngayon, Panginoon. Ngayon ay mangusap ka. Binuklat ko ang Biblia, tumigil saglit, at nagsalita. Daniel, Kabanata 3. Isang mahinang bulungan ang umalingaw sa mga tao, hindi pag-aalinlangan, kundi pagkilala. Kilala nila ang istorya. Mga kabataang Hudyo na tumangging yumuko sa hari. Mga lalaking humarap sa apoy, hindi bilang biktima, kundi bilang saksi. Shadrach, Meshach, Abednego. Ngunit ngayong araw, sabi ko, hindi ito kwento lang. Ito'y salamin ng ating oras. Tayong lahat ay nasa harap ng hari. Tayong lahat ay tinutulak na yumuko. Tayong lahat ay hinaharap ang pugon. Tumindig si Sister Salma sa likuran. Nakataas ang kanyang kamay at may luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiiyak sa takot. Umiiyak siya sa pag-ibig. Nararamdaman niya na ito na ang ipinagdasal nila sa loob ng mga dekada.
Minsan, ang dakilang himala ay hindi sa pagtaka sa apoy, sabi ko, habang ang tinig ko'y unti-unting lumalalim. Kundi sa paglakad sa loob nito kasama ng Diyos. Hinawakan niya ang aking mga kamay, at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang init mula sa kanyang palad na tila pumasok sa aking kalamnan. Isang uri ng apoy, hindi nakakasunog kundi nagpapalakas. Pagkatapos naming magdasal, nilibot kami ni Abraham sa ilang lagusan. Doon ko nakilala si Brother David, isang binatang nakaupo sa wheelchair, na may amputasyon sa magkabilang paa. Sa unang tingin, akalaing wala nang magagawa sa buhay. Ngunit nang magsalita siya, parang nawawala ang limitasyon ng katawan. Ako po si David, Anya, at kung tatanungin mo kung ano ang papel ko sa simbahan, ako po ang tagapagdala ng mga tao sa langit. Napangiti ako. Anong ibig mong sabihin? 30 araw pagkatapos kong mawala ng paa, nagpunta ako sa kalsada sa harap ng moske. Doon ako naggitara. Kumanta ako tungkol kay Jesus. Una'y binato ako. Ngunit isang araw, may isang batang babae na lumapit. Umiiyak siya. Sinabi niya, kung kaya mong umiti kahit wala ka ng paa, siguro totoo nga ang Diyos mo. Simula noon, 106 na tao na ang dinala ko kay Kristo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ko. Ikaw ang tunay na mangangaral, kapatid. Hindi ako, Anya. Ang Diyos sa gitna ng aking kawalan. Umupo ako sa tabi niya at sabay kaming nanalangin. Sa kanyang panalangin, narinig ko ang tinig ng isang kaluluwang nilumpo ng karahasan, ngunit tumayo sa espiritu, mas matatag pa sa sinuman. Pag-akyat namin mula sa lagusan, gabi na. Ang kalangitan ng Khartoum ay madilim, ngunit ang mga bituin ay maliwanag. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y may bumabalot sa akin na hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng kabigatan at kaluwalhasyan. Sa labas ng compound, may isang maliit na kapatagan kung saan may mga kabataan na nakatayo sa bilog. Pinatigil ako ni Abraham. Gabi-gabi silang nagtitipon dito para sa huling panalangin, sabi niya. Mga kabataan. Iba-iba ang kwento. May anak ng extremist. May dating kriminal. May ulila. Pero lahat sila nahipo ng Panginoon. Nilapitan nila ako. May dala silang kandila. Isa-isa nila itong sinindihan, sabay sabing, ito ang liwanag ko. Kahit patayin nila ako, hindi nila kayang patayin ang apoy. Tumingin ako sa kanila, at para akong nakaharap sa isang hukbo, hindi ng sundalo, kundi ng mga martir. Tayo ay manalangin, sabi ni Abraham. Lahat kami lumuhod sa damuhan. Walang entablado. Walang speaker. Tanging katahimikan at panalangin. At sa panalangin iyon, naramdaman ko ang pinakamalalim na pagtanggap ko sa misyon. Hindi na ako estranghero. Ako ay isa na sa kanila. At sa mismong panahong iyon, sa gitna ng dilim, habang kami nakaluhod, may umihip na malamig na hangin. At sa bulong ng hangin, narinig ko ang parang tinig, hindi mula sa lupa, hindi rin sa isip ko. Sa hulong araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Hindi ko alam kung ako lang ang nakarinig o lahat kami. Pero sa pagbukas ko ng mata, nakita kong ang lahat ng kabataan ay umiiyak. Tahimik. Malalim. At sa gitna ng kanilang mga luha, may ningning sa kanilang mga mata na tila ba naramdaman din nila ang tinig na iyon. Bukas, bulong ni Abraham, ay ang araw ng Panginoon. At sa puso ko, walang natitirang alinlangan. Ang linggo ay darating. At kasama nito, ang Diyos. Hindi ako agad nakatulog ng gabi ring iyon. Kahit pagod ang katawan, ang espiritu ko ay gising, parang tinatawag ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa bawat paghinga, pakiramdam ko'y may lumalalim na presensya sa loob ng silid, hindi ito takot, hindi rin ito aliw. Isa itong pag-anyaya. Isa itong paanyaya sa isang lugar na hindi nararating ng ordinaryong panalangin. Nakahiga ako, nakatitig sa kisame, hawak ang krus na iniwan sa akin ng aking ama. Sa bulsa ng aking bag, nakasilid ang bote ng langis. At sa paanan ng kama, nakabukas ang Biblia, hindi sa isang tiyak na pahina, kundi kung saan ito kusang bumukas, Ezekiel 1. Ang pangitain ng kaluwalhasyan ng Diyos. Ang mga nilalang na may 4 na mukha. Ang apoy. Ang gulong sa loob ng gulong. Hindi ko agad binasa. Sinilip ko lang. Sapat na ang pamagat sa itaas ng pahina, ang pangitain ng kaluwalhasyan ng Panginoon. Naramdaman ko na darating siya. Hindi bukas. Hindi lamang sa linggo. Kundi ngayong gabi.
Pumikit ako. Walang dasal. Walang hiling. Tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, dumating siya. Hindi ko alam kung ako'y gising o nananaginip. Ngunit sa isang iglap, naramdaman kong wala na ako sa kama. Ang paligid ay nagbago. Ang hangin ay may amoy ng insenso. Ang lupa sa ilalim ko ay parang nasusunog ngunit hindi ako nasasaktan. At sa harap ko ang templo. Ang templo. Hindi lang ang simbahan sa Khartoum, kundi isang templo sa pagitan ng langit at lupa. May anyo ito ng gusaling kilala ko, ang altar ng New Jerusalem Church, ngunit mas malaki, mas maliwanag, mas malalim. Ang mga pader ay hindi gawa sa adobe kundi sa liwanag. Ang kisam ay hindi kahoy kundi parang ulap na may apoy. Sa gitna ng templo may pulpito. At sa paligid, libu-libong nilalang ang nakaluhod, ilan ay tao, ang iba ay hindi. May mga nilalang na may mga pakpak, ngunit hindi katulad ng mga anghel sa mga painting. Malalaki sila, matitikas, tila mga mandirigma. Ang kanilang mga mata ay tulad ng apoy, ngunit hindi nakakatakot, nakakabighani. Ang bawat paggalaw nila ay may ritmo, parang pagsayaw ng kidlat sa gitna ng bagyo. Bigla, may nagsimulang tumugtog. Hindi instrumento, kundi ang mismong hangin. Isang awitin na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko, ngunit kabisado ng puso ko. Isang awit ng kadalisayan. Isang awit ng paghahatid. Holy! 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 Umalinggaw ang boses. 1, 2, 10,000. Lahat sila, sabay-sabay, sumisigaw ng kaparehong salita, at sa bawat ulit, tila lumalakas ang liwanag sa paligid ko. At doon ko siya nakita. Sa likod ng pulpito, may liwanag na hindi mata ang makakaya. Hindi kanyang mukha ang una kong nakita, kundi ang kanyang mga yapak. Sunog ang sahig sa bawat hakbang niya. Ngunit ang apoy ay hindi abo, ito'y ginto. Buhay. Unti-unti siyang lumapit. Sa bawat hakbang, ang paligid ay lumalalim sa kapangyarihan. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw, hindi sa takot, kundi sa pagsamba. At nang tumapat siya sa akin, bumagsak ako sa lupa. Walang puwersa, walang nag-utos. Ang katawan ko ay kusa. Ang kaluluwa ko ay lumuhod. Tumayo ka, lingkod, sabi ng tinig. Hindi malakas. Hindi mababa. Pero ang bawat salita ay parang palakol na dumidiretso sa puso. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig. Hindi ka isinugo upang magturo lamang. Isinugo ka upang maging testigo. Testigo po, Panginoon, halos pabulong kong sabi. Ang apoy ay darating. Ngunit ang apoy ay hindi wasak. Ito'y purong kaluwalhatian. At ikaw ang aking saksi. Ilang segundo ang lumipas. Wala akong nasabi. Nang ako'y tumingin sa paligid, nakita kong lahat ng nilalang ay nakatingin sa akin. Sa kanilang mga mata may respeto. May paghanga. Ngunit higit sa lahat may pakikiisa. Panginoon, bulong ko, hindi po ba ako magiging hadlang? Isa lang po akong tagapagsalita. Marami po sa kanila ay mas matatag, mas banal. Ngumiti siya. Isang ngiting kay hirap ilarawan, puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Hindi kita pinili dahil sa lakas mo. Pinili kita dahil sa pagsunod mo. At sa iglap ng sagot na yon, biglang bumukas ang kisam ng templo. Mula sa itaas, bumaba ang isang haliging apoy, hindi masakit sa mata, hindi mapanira. Isa itong sulo ng presensya. At nang tumama ito sa akin, hindi ko na nakita ang paligid. Tanging liwanag. Tanging apoy. Tanging kanyang mukha. Pagmulat ko, nasa kama na ulit ako. Basang-basa ng pawis. Nanginginig ang buong katawan. Nakatitig ako sa kisam na parang hindi ko matiyak kung gising na ba ako o nananatili sa isang lugar na hindi ko maipaliwanag. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Madilim pa rin ang langit, ngunit ang mga bituin ay parang nakapwesto ng maayos, para bang may nag-ayos sa kanila habang ako'y wala sa sariling ulirat. Naglakad ako pababa mula sa pulpito. Sa gitna ng mga tao. Sa pagitan ng mga hilera ng upuan. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ay hindi kung maliligtas ba tayo. Ang tanong ko ay, handa ba tayong sumamba kahit hindi? At doon, biglang nagsimula ang pagtindig ng mga tao. Isa-isa. Wala akong tinawag. Wala akong inutos. Pero bawat isa ay tumayo.
Tila ba ang salita ay umapoy sa loob ng kanilang dibdib, at ang kanilang katawan ay tumugon ng kusa. Ang tatlong Hebreo ay hindi iniligtas sa labas ng pugon, patuloy ko, kundi sa loob nito. At doon, nakita ng buong kaharian ang isang ikaapat na lalaki sa gitna nila na tila anak ng Diyos. Humakbang ako paakyat muli sa pulpito, at sa sandaling iyon, ang hangin ay nagbago. Literal. Ang temperatura sa loob ng simbahan ay tila umangat. Hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil may pumasok. May dumapo. Ang presensya ng Diyos, hindi bilang ideya, hindi bilang pakiramdam, kundi bilang isang realidad. May isang batang lalaki sa harap na biglang napaluhod. Sumunod ang kanyang ina. At ang buong simbahan, sa loob ng ilang segundo, ay biglang naging altar. Walang sumisigaw. Walang nagtuturo. Ngunit bawat isa ay nakaluhod, umiiyak, sumasamba. Isa itong kilos ng espiritu na hindi kayang planuhin ng tao. Panginoon, sambit ko habang nakatingala, gawin mong altar ang pugon na ito. Samantala, sa labas, may mga lalaking unti-unti nang lumalapit. Nakaitim. May dalang sako ng gasolina. Ang ilan ay may mga poste, may mga posas, may mga lubid. Isa sa kanila, may hawak na radio at sumisilip sa relo niya. Tinapik niya ang kasamahan at sumenyas, konti na lang. Isasara natin ang mga pinto. I-lock ang mga bintana. At kapag kumanta sila doon natin simulan. Ngunit sa loob ng templo, ibang kanta na ang nagsisimula. Walang musika. Walang banda. Ngunit may isang melodya ang lumalabas sa mga labi ng lahat. Ikaw ay Diyos sa gitna ng apoy. Ikaw ay Diyos sa dulo ng buhay. Walang nagturo ng awitin. Walang rehearsal. Ngunit lahat ay alam ito. Sapagkat ito'y ipinahayag, hindi itinuro. Tumayo akong muli sa pulpito, at ang tinig ko ay dumagundong, hindi sa lakas, kundi sa otoridad. Mga kapatid, ito na. Alam natin ang plano ng kaaway. Ngunit ito rin ang plano ng langit. Sa araw na ito, ipapakita ng Diyos na hindi siya natutulog. Na ang pugon ay hindi ang katapusan, kundi ang pasimula. At habang ako'y nagsasalita, sa kaliwang bahagi ng simbahan, may ilaw na pumasok sa bintana, isang liwanag na masyadong maliwanag para sa araw. Tumama ito sa kisam, at sa kisam ay nagsimulang lumitaw ang parang usok. Ngunit ang usok ay hindi abo, ito ay parang ginto, bumabalot sa mga sulok ng kisam. Ang mga tao ay hindi nagulat. Hindi sila natakot. Bagkus, lalong lumalim ang kanilang panalangin. Lalong tumaas ang kanilang awit. At sa panahong iyon, may tumayong bata, mga 5 o 6 na taong gulang, sa gitna ng simbahan, at sumigaw. Dumating na siya. Sa labas, biglang nag-alinlangan ang isa sa mga lalaking armado. Nararamdaman mo ba to? Tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Parang may bumabagsak sa paligid. Hindi ko may paliwanag. Parang ang hangin ay mabigat. Tumigil ka. Gawin mo ang utos. Ngunit isa pa sa kanila ang humakbang paatras. Hindi ako sigurado dito. Hindi to normal. Sa loob ng templo, naramdaman kong bumigat ang mga tuhod ko. Napaluhod akong muli. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil ang kaluwalhasyan ng Diyos ay bumaba. Hindi bilang konsepto, kundi bilang presensya. Ang buong simbahan ay parang napalibutan ng liwanag. Sa bawat haligi ay may makikita kang mga aninong hindi kayang ipaliwanag. Hindi ito mga tao. Hindi ito mga multo. Ito'y mga nilalang tila tagapagtanggol. Parang mga anghel na nagbabantay sa bawat pinto. Naramdaman ko ang init sa aking mga palad. Tumingin ako. Ang langis na pinahid ko sa sarili kanina ay tila muli nang naging sariwa. Naglalabas ito ng amoy ng insenso, at sa bawat pag-angat ng aking kamay, nararamdaman kong hindi ito lamang ako. May nagpapagalaw sa akin. May lumalakad sa akin. At ang tinig ng Panginoon ay dumating sa puso ko, malinaw. Sa araw na ito, hindi lamang ang apoy ang makikita nila. Makikita nila ako. Lumapit sa akin si Abraham, may luha sa mata. Hinawakan niya ang aking balikat. Narito na siya, kapatid. Ito na ang pinakahihintay. Sumabay kami sa pag-awit. Wala nang sermon. Wala nang panalangin. Tanging presensya. Tanging pagsamba. Sa labas, ang mga plano ng kadiliman ay natigil. Isa-isang umatras ang mga lalaki.
Isa ay nahulog sa lupa. Isa ay napaiyak. Isa ay tumakbo. At ang simbahan? Nananatiling bukas ang pinto, umaawit. Sumusuko. Ngunit higit sa lahat, sumasaksi. Ngayon, hindi pa tapos ang apoy. Ngunit ang Diyos ay nagsimula ng magpakita. Nagsimula ang lahat sa isang tunog. Isang mahinang lagitik. Tila mula sa likod ng simbahan. Sa una, walang nakapansin. Ang mga mata ng mga tao ay nakapikit, ang kanilang mga kamay ay nakataas, at ang kanilang mga puso ay nakasubsob sa pagsamba. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, sumunod ang amoy, isang matalim, matapang, matagal ko nang nakilala, gasolina. Nagbukas ako ng mga mata. Si Abraham ay nakatayo pa rin sa tabi ko, nakapikit, may luha sa kanyang pisngi. Ngunit nang tumingin ako sa dulo ng simbahan, nakita ko sa may bintana ang unang sulyap ng apoy. Maliit lang sa una. Parang sinindihang kandila. Ngunit kasunod nito ang apoy sa kabilang gilid. At sa loob ng ilang segundo, ang buong paligid ng simbahan ay napapalibutan na ng pulang ilaw na kumikislap sa salamin. Narinig ko ang mga bakal na kandado sa labas ng pinto. Kalabog. Isang pinto ang isinara. Kalabog. Isa pa. Tila isa-isang isinara ng mga kalaban ang bawat labasan. Wala nang daan palabas. Ngunit sa loob, walang sigawan. Walang kaguluhan. Walang isa mang nagtakbuhan. Sa halip, isang batang babae ang tumayo, itinaas ang kanyang kamay, at nagsimulang umawit muli ng parehong himno na narinig namin kahapon. Ikaw ay Diyos sa gitna ng apoy. At sumunod ang lahat. Ang buong simbahan, matatanda, bata, mga ina na may kargang sanggol, sabay-sabay na umawit. Ang kanilang mga boses ay hindi boses ng takot. Ito ay boses ng pagsuko, ng pananampalataya, ng katotohanang hindi matitinag ng anuman. Sa labas, ang mga lalaki ay nag-ayos ng kanilang mga baril. Ang ilan ay patuloy na nagsisigaw, nagpapaputok sa hangin. Ngunit sa kabila ng mga bintana, nakikita nila ang hindi inaasahan, walang lumalabas, walang humihingi ng tulong. Lahat ay umaawit. At sa gitna ng kanilang mga mukha, ang kanilang pangungutya ay unti-unting nauupos, napapalitan ng pagkalito, at sa kalaunan takot. Sa loob, tumindig si Abraham. Tinuro niya ang kisem. Tingnan ninyo, anya. At doon, sa kisam na kanina ay punang usok, biglang may liwanag na lumitaw. Hindi ito liwanag ng araw. Hindi ito apoy. Isa itong liwanag na parang bumababa mula sa ibang dimensyon. Nagsimulang huminto ang apoy. Nasusunog ang mga gilid ng gusali. Pero sa halip na kumalat ang apoy papaloob, tila ito'y umatras. Parang may salamin sa paligid ng simbahan na hindi kayang daanan ng init. May batang lalaki sa likod na biglang sumigaw, tingnan nyo. Mga pakpak. May mga pakpak sa bubong. At pagkatingala ko, totoo nga. May mga nilalang sa kisam, malalaki, maliwanag, tila gawa sa purong apoy at liwanag. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, at sa kanilang mga kamay ay may hawak na espada, hindi metal, kundi liwanag na kumikislap na parang kidlat. Sila'y nakalutang, nakapaligid, at sa bawat hampas ng kanilang mga espada, ang apoy sa labas ay tila natatabunan, nawawala. At sa mismong gitna ng templo, bumukas ang hangin. Bumukas ang hangin, isang bagay na hindi ko kailanman maisusulat ng sapat. Para bang ang hangin mismo ay pinilas, at mula roon ay lumabas ang isang presensya. Walang tunog. Walang anino. Ngunit lahat kami lumuhod. Walang nagsabi. Walang nag-utos. Tila ang ating mga katawan ay kusa ng sumuko. Isang hakbang. 2. 3 hakbang. At doon namin siya nakita. Hindi kanyang buong mukha, hindi ang kanyang kabuuan. Ngunit sapat ang liwanag. Sapat ang kapangyarihan. Sapagkat nang lumitaw siya sa gitna ng templo, may mga tumangis. May mga natahimik. Ang ilan ay bumagsak. Ngunit wala isa mang umatras. Ang presensya ni Jesus ay bumaba. Hindi siya naglakad. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang apoy sa labas ay tumigil. Sa bawat paggalaw niya, ang mga kandado sa labas ay kusang bumubukas. Isang batang babae ang bumulong, siya ang nakita ko sa panaginip. Isang matanda ang umiyak, ngayon ko lang nakita ang liwanag na ganito sa buong buhay ko.
At ako, nakaluhod sa pulpito, ay nagsabing, Panginoon, huwag mong hayaan na makalimutan namin ito kahit kailan. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang loob ng simbahan. Hindi galing sa kuryente. Hindi galing sa apoy. Ito'y liwanag na tila galing sa mismong puso ng Diyos. Ang mga pader na inaasahang guguho, tumibay. Ang bubong na dapat ay lumiyab, tila naging kristal. At ang mga bintana, na kanina'y ginamitan ng bato, ay ngayon transparent na, bumubuka sa liwanag ng kalangitan. Mula sa labas, ang mga lalaki na naglagay ng gasolina ay nanlaki ang mga mata. Isa ay bumagsak sa lupa, umiiyak. Isa ay napatakbo palayo. Ang isa pa ay lumuhod at tumingin sa langit. Anong klaseng Diyos ito, bulong niya. Sa loob ng templo, tumindig si Abraham. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag, ang kanyang mga mata ay punang luha, ngunit punrin ng lakas. Mga kapatid, anya, hindi tayo iniligtas upang itago ang ating pananampalataya. Iniligtas tayo upang ipakita ito sa mundo. At sa sandaling iyon, nagsimulang lumakad palabas ang mga tao. Isa-isa. Walang nagmamadali. Walang takot. May hawak silang Biblia sa dibdib at mga awitin sa kanilang labi. Ang pinto na kanina'y isinara ng puwersa ay ngayon box na box. At sa labas, sa gitna ng abo, sa gilid ng sunog na damo, nakatayo ang mga dating kaaway. Nakaluhod. Umiiyak. At ang ilan sa kanila ay biglang sumisigaw. Patawarin kami! Patawarin kami! At isang batang lalaki, dating miyembro ng grupo ng ekstremist, lumapit at lumuhod sa harapan ni Abraham. Ako po ang nagsaboy ng gasolina, anya. Pero ako rin po ang unang nagnanais na sumunod sa Diyos ninyong totoo. Walang salita si Abraham. Hinila niya ang binata, niyakap at bumulong, maligayang pagdating sa tahanan. Sa huling sandali, habang ang lahat ay lumalabas ng templo, huminto ako sa harapan ng pulpito. Tiningnan ko ang krus sa dingding. At naramdaman ko ang boses ng Panginoon muli. Ito ang simula. Hindi ito ang wakas. Isinulat ko ito sa apoy. Ikinalat ko ito sa hangin. At ngayon, ikaw ay aking saksi. Pumikit ako. Nagpasalamat. Huminya. At sa paglabas ko ng simbahan, ang araw ay mataas na sa langit. Ngunit sa araw na ito, may liwanag na mas maliwanag pa kaysa anumang bituin. Ito ang liwanag na nakita sa pugon. At ito ang liwanag na mananatili sa amin, sa kanila, at sa buong mundo. Hindi ko alam kung anong oras na. Sa totoo lang, wala na akong pakialam. Ang mundo sa labas ay tila tumigil, at sa loob ng templo, ang oras ay wala na sa bisa. Ang langit ay bumaba, at kaming lahat ay nandoon upang masaksihan ito. Sa gitna ng templo, kung saan kanina ay puro awit at panalangin, ay may nakatayo na ngayong liwanag. Hindi anyo ng tao sa una, kundi presensya. Isang liwanag na hindi kayang tingnan ng diretsyo ng mata. Maliwanag, ngunit hindi masakit. Mainit, ngunit hindi nakakasunog. Sa halip, ito'y tumatagos sa bawat laman, buto, at kaluluwa. Nagsimula akong lumapit. Hindi ko alam kung naglalakad ako o kung ako'y hinihila. Ngunit bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng ulap. Walang tunog sa paligid. Tila ba ang mga tao ay biglang napatahimik, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagkamangha. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging siya lang. Ang kanyang anyo, ang kanyang lakad, at ang kanyang mga mata na tila tumitingin sa buong pagkatao mo kahit wala siyang sinasabi. At nang ako'y sapat na lapit para makita siya ng malinaw, doon ko siya nakita. Hindi ko kayang ipinta ng sapat. Hindi rin kayang hulmahin ng salita ang nakita ko. Ngunit susubukan ko sapagkat ito'y katotohanan. Siya'y may anyo ng tao, ngunit hindi limitado dito. Ang kanyang mukha ay maamo, ngunit ang kanyang mata ay tila kayang lumikha ng mundo sa isang sulyap. Ang kanyang buhok ay puti gaya ng lana, at ang kanyang kasuotan ay parang binubo mula sa liwanag mismo. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng mga pako. Nakita ko ito, ngunit sa halip na sugat, doon lumalabas ang isang uri ng kapangyarihan na nagpapagaling sa lahat ng malapit sa kanya. At ang kanyang tinig. Hindi niya kailangan magsalita ng malakas. Ngunit bawat salita niya ay parang kidlat na hindi dumadagundong. Tila ito'y lumalabas sa puso mo, hindi sa tenga. Sal, sabi niya. Ang puso ko'y halos tumigil. Ako'y narito hindi upang iligtas kayo mula sa apoy kundi upang ipakita sa inyo na ako'y kasama ninyo rito.
Napaluhod ako. Walang iniutos. Walang puwersa. Ang katawan ko ay kusa ng bumigay sa presensya niya. Panginoon, sambit ko, nanginginig, bakit ako? Bakit dito? Bakit ngayon? Lumapit siya sa akin. Hindi ko ramdam ang bigat ng hakbang niya, ngunit naramdaman ko ang pagyanig ng espiritu ko sa bawat galaw niya. Inihanda kita. Hindi sa paraang inaakala mo. Hindi sa mundo ng komportable at tagumpay. Kundi sa mga luha, sa mga gabi ng katahimikan, sa mga araw ng pagdududa. Ang lahat ng iyon ay paghahanda upang makita mo ako ngayon. Iyak ako ng iyak. Hindi dahil sa lungkot. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa presensya ng isang Diyos na tunay, hindi konsepto, hindi paniniwala, kundi totoo, buhay, at narito. At sa panahong iyon, iniunat niya ang kanyang kamay. Tumayo ka, anak. Tumayo ako, at nang hawakan niya ang balikat ko, tumagos sa buong katawan ko ang isang init na parang apoy, ngunit hindi nasusunog. Isa itong uri ng kapayapaan na hindi pa kailanman naramdaman ng katawan kong ito. At habang ako'y nakatayo sa harap niya, nagsimula siyang lumakad sa gitna ng mga tao. Walang musika. Walang mikropono. Ngunit lahat ng tao ay biglang nagsimulang umawit, isang bagong kanta, hindi ko alam kung saan nanggaling, ngunit sabay-sabay kaming lahat. Ang kordero ng Diyos ay nasa kalagitnaan. Walang sakit na hindi niya kayang hilumin. Walang puso na hindi niya kayang abutin. Sa kanyang bawat paglakad, may himalang nangyayari. Isang lalaking bulag sa kaliwang mata ang biglang napasigaw, nakikita ko. Nakikita ko. Isang batang may pilay ang tumayo, iniwan ang saklay, at sumayaw sa gitna ng pasilyo. Isang babae na dating may tumor sa dibdib ang sumigaw, wala na. Nawawala. Isa-isa, sunod-sunod, walang hinto, ang templo ay naging bukal ng kagalingan. Ngunit higit pa sa pisikal na paggaling, ang puso ng mga tao ay nabubuo. May mga mag-asawang ni hindi nagtitinginan sa loob ng maraming taon, ngayon ay magkaakbay, sabay na umiiyak sa altar. May isang dating extremist, nakita ko siya kanina sa labas, nakaluhod ngayon, hawak ang kanyang baril, inilalapag sa paanan ni Jesus. At si Jesus? Hindi siya nagsalita ng mahaba. Hindi siya nagturo. Lumakad lang siya, tumingin, umiti, at sa bawat tingin niya, may nababago. Sa bawat ngiti niya, may naliligtas. Hanggang sa isang sandali. Tumigil siya sa gitna. Tumingin sa akin. Sa pulpito. Sa krus sa likod. At nagsalita. Ngayon ay nakita ninyo ang aking mukha. Ngunit mula bukas, aking mukha ay makikita nila sa inyo. At sa isang iglap, isang ilaw ang bumalot sa kanya, hindi liwanag ng araw, kundi liwanag ng walang hanggan. Unti-unti siyang umangat. Ngunit hindi pa alis, kundi pataas, palayo, pabalik kung saan siya nanggaling. At sa kanyang paglisan, ang templo ay hindi naiwan sa kadiliman, kundi sa liwanag. Isang liwanag na hindi mula sa bombilya. Hindi mula sa apoy. Kundi mula sa langit. Walang umiiyak. Walang sumigaw. Lahat kami ay tahimik. Ngunit sa katahimikan na yon, may isang boses na maririnig. Siya ay narito. At siya ay totoo. Lumapit sa akin si Abraham, lumuhod sa tabi ko, at sa unang pagkakataon ay nakita kong nanginginig siya sa luha. Hindi ko na kailangan ng ibang himala, bulong niya. Nakita ko na ang aking tagapagligtas. Ako'y lumapit sa pulpito. Tumayo. Tumingin sa buong simbahan. Sa mga pamilyang ni minsan ay hindi iniwan ang pananampalataya nila. Sa mga batang ngayon palang nakakita ng kaluwalhasyan. Sa mga kaaway na naging kapatid. At sa buong katawang espiritual ng simbahan, nagsalita ako. Ngayon ay hindi na tayo simbahan sa ilalim ng pag-uusig. Tayo ay simbahan sa ilalim ng presensya. Lahat ay tumayo. Hawak-hawak ang kamay ng katabi. At sabay-sabay naming sinambit ang mga salitang ito. Kahit sa gitna ng apoy, kami ay hindi nag-iisa. Sapagkat ang ikaapat na lalaki ay kasama namin. Sa labas ng templo, ang mga apoy ay hindi na tulad ng dati. Ang pulang liwanag na kanina'y kumakain sa paligid ay ngayon ay may halong gintong ningning. Tila ba ang mismong kalikasan ng apoy ay binago? Hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito sumisira. Sa halip, ito'y nagliliwanag. Umaawit. Sumasaksi. Ang mga lalaking nagpasimuno ng pagsunog, mga dating may kamay sa kamatayan, ay ngayon nakatayo, nanginginig, walang magawa.
Ang ilan sa kanila ay bumagsak sa lupa, tinatakpan ang mga mata. Ang iba'y hindi na makakilos, tila na hipnotismo ng liwanag. Hindi ito ilaw ng mundong ito. Ito'y apoy mula sa mismong presensya ng Diyos. Hindi ito apoy, bulong ng isa, ito'y paghatol. Hindi, sagot ng isa pang umiiyak, ito'y awa, ito'y awa. Ang mga baril na kanina'y nakaumang ay ngayon nakalapag sa lupa. May isang lalaking tumatakbo palayo, sumisigaw, walang sinuman ang makalalaban sa Diyos nila. Ngunit marami ang nanatili. Hindi na bilang kalaban, kundi bilang mga pusong nabasag ng presensya. Sa loob ng templo, ang awit ay hindi pa rin huminto. Hindi ito orchestrated. Wala nang namumuno. Wala nang worship leader. Sapagkat ang mismong Espiritu ng Diyos na ang siyang umaawit sa pamamagitan ng kanyang bayan. Ang bawat salita ay tila ginto sa hangin. Walang kamatayan ang makahahadlang. Walang pag-uusig ang makapipigil. Ang apoy ay sa kanya at kami sa apoy niyan. Ang mga bata ay tumatakbo-takbo sa gitna ng mga pasilyo, nakataas ang kamay, umiiyak habang tumatawa. Ang mga matatanda ay nakaupo, nakapikit, tila nakikita ang langit sa kanilang isipan. May ilan na nakahandusay sa sahig, nanginginig. May mga katawan na tila hindi gumagalaw, ngunit ang espiritu nila ay umaapoy. Lumapit sa akin si Abraham, hawak ang kanyang dibdib. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sal, sabi niya, halos hindi makahinga, nararamdaman mo ba? Hindi na ito langit na bumababa, ito na ang lupa na binabago. Lahat ng ito, sagot ko, lahat ng ito ay para sa kanya. Lumakad kami sa gitna ng templo, at sa bawat hakbang namin, may mga taong yumayakap sa amin. Hindi bilang leader, kundi bilang kapatid. Isa si Sister Salma sa mga lumapit. Ang kanyang mga mata, na sa kabila ng edad ay malinaw na malinaw, ay tila may liwanag. Ito na ang apoy na ipinangako sa akin sa panalangin ko noong kabataan, sabi niya. Hindi para sirain, kundi para linisin. Tumango ako. Totoo ang kanyang sinabi. Ang apoy ay narito hindi upang ubusin ang simbahan, kundi upang alisin ang lahat ng hindi para sa kanya. Ito'y apoy na nagdadalisay. Apoy na nagbubunyi. Sa gilid ng templo, isang lalaki ang biglang lumuhod. Isa siya sa mga lalaking nagtangkang sunugin ang gusali. Wala siyang suot na sapatos. Ang kanyang mukha ay may bahid ng alabok at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala akong halaga, sabi niya, wala akong karapatang pumasok. Pero bago pa man siya makalapit, may batang lumapit sa kanya. Isang batang babae, siguro mga 7 taon lang. Inabot niya ang kamay ng lalaki at sinabi, hindi mo kailangang pumasok. Siya ang lalabas sa'yo. At sa panahong iyon, bumagsak ang lalaki sa sahig at nagsimulang umiyak. Hindi siya kinutya. Hindi siya itinaboy. Isa lamang ang ginawa ng buong simbahan, sabay-sabay naming itinaas ang aming mga kamay patungo sa kanya. Panginoon, sabay naming bulong, linisin mo siya ng iyong apoy. At sa sandaling iyon, tila may pumatong na liwanag sa kanyang balikat. At ang kanyang iyak ay napalitan ng halakhak. Hindi kabaliwan. Kagalakan. Malinis. Mula sa loob. Ang apoy sa labas ay tuluyan ng naging gintong haligi sa paligid ng templo. Ang mga tao mula sa kalapit na lugar ay nagsimulang lumapit. Hindi para manira, kundi para makisilip. Ang iba ay lumuluhod sa kalsada, wala pa sa loob, ngunit tinatamaan na ng presensya. May ilan na basta na lang sumisigaw ng, si Panginoon, iligtas mo ako. Hindi na kailangan ng sermon. Ang mismong gusali ay naging mensahe. Hindi na kailangan ng altar's call. Ang mismong kalye ay naging altar. At si Kristo, bagaman hindi na siya nakikita sa pisikal, ang kanyang presensya ay nananatili. Sa bawat kamay na itinaas, sa bawat mata na pumikit, sa bawat kaluluwang yumuko, naroon siya. Gumagalaw. Nagsasalita. Naglilinis. Muli akong tumayo sa pulpito. Sa paligid ko, liwanag. Sa paligid ko, pagsamba. Sa paligid ko, purong espiritu. Ngunit isang panalangin ang tumimo sa aking puso, panalangin hindi para sa pagtatapos, kundi para sa layunin. Panginoon, sabi ko, kung ito man ang simula ng iyong paghuhusga, gawin mong ito ring simula ng iyong dakilang pag-aani. Walang sumagot sa boses, pero ang langit ay parang tumango. At alam kong narinig niya ako. Lumapit si Brother David, ang lalaking naka-wheelchair na minsang itinakwil ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay parang apoy.
Nagniningning. Hindi ko na kailangan ng mga paa, sabi niya, sapagkat sa apoy na ito, natagpuan ko ang layunin ko. Sa huling bahagi ng araw, habang ang apoy sa labas ay unti-unting humuhupa, isang bagay ang natitira, liwanag. Ang buong compound ay parang nasunog, ngunit wala ni isang nasaktan. Ang mga kahoy na dapat ay abo na natiling buo. Ang mga bintanang dapat ay basag na, maliwanag pa rin. Ngunit higit sa lahat, ang espiritu ng bawat isa sa amin, kahit hindi makikita, ay nagbagong bihis. Mula pagkatao na marupok, naging haligi ng pananampalataya. Mula mga dating itinatago, naging liwanag ng lugar. Mula mga dating sugatan, naging mga saksi. Hindi na ito simbahan lang. Isa na itong altar. Isa na itong hukbo. Isa na itong apoy. Ang apoy na ito ay hindi pumapatay. Ang apoy na ito ay hindi nagpaparusa. Ang apoy na ito ay pag-ibig. At mula sa araw na ito, walang makapipigil sa amin. Sapagkat ang apoy na minsang ginamit upang takutin kami ay ngayon ang aming lakas. Tahimik ang lahat. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakabibighani. Wala ng apoy, wala ng usok, ngunit ang hangin ay punang bigat, hindi ng panganib, kundi ng kabanalan. Ang bawat paghinga ay tila panalangin. Ang bawat patak ng pawis ay tila banal na langis. At saka dumating ang tinig. Hindi ito malakas. Hindi ito mula sa mikropono. Ngunit narinig ito ng lahat, sabay-sabay, na para bang ang mismong mga pader ng templo ay nagsalita. Buksan niyo ang mga pinto. Walang nagtanong kung sino ang nagsalita. Wala ring nagtanong kung bakit. Sapagkat ang boses na yon ay walang ibang maaaring pagmulan kundi ang mismong Panginoon. Tumingin ako kay Abraham. Hindi siya nagsalita. Tumango lang. At kami sabay na lumakad patungo sa pinto. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang tunog ng mga tanikala sa labas, hindi lang basta kalansing, kundi parang may puwersang hindi nakikita na gumagalaw. Paglapit namin sa mismong pinto, naramdaman kong mainit pa ito mula sa dating apoy. Ngunit nang hawakan ni Abraham ang hawakan, ito ay malamig na parang umaga. At nang itinulak niya, ang pinto na dapat ay nasira, nasunog, at isinara ng bakal, ay bumukas ng walang tunog. Sa sandaling iyon, may isang tunog kaming lahat na narinig, kalabog. Isa. Dalawa. Tatlong kalabog. Tumama sa lupa ang mga kandadong bakal, isa-isa. Para bang may invisible na kamay na binali ang mga iyon ng sabay-sabay. At nang tuluyang bumukas ang pinto, ang mundo sa labas ay tila huminto. Libo-libong tao ang naroon. Ilan ay kapitbahay. Ilan ay mga kasapi ng mga grupong armado. Ilan ay hindi namin kilala. Lahat sila'y nakatingin. Tahimik. Walang kumikilos. Parang ang mismong liwanag mula sa loob ng templo ay sumilaw sa kanila, hindi para mabulag, kundi para magising. Walang nag-utos. Ngunit mula sa gitna ng karamihan, isang lalaki ang lumapit. Isa siya sa mga nagsaboy ng gasolina sa paligid ng templo. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang mga kamay ay nakataas, hindi para sumuko sa digmaan, kundi sa katotohanan. Lumuhod siya sa mismong harap ng templo at sumigaw, "Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako!" Walang tumawa. Walang tumutol. Walang nagtanong ng dahilan. Isa lang ang nangyari, lumapit si Abraham, lumuhod sa tabi ng lalaki, at sinabi, "Hindi mo kailangang hingin pa. Matagal ka nang pinatawad ng Diyos." Ang lalaki ay napahagulgol at kasunod niya, isa-isa ring lumuhod ang iba. Ang ilan ay mga kabataang armado, ngayon ay wala na ang mga baril, nakataas na ang mga kamay. Ang ilan ay mga lalaking may takip sa mukha, ngayon ay umiiyak sa kalye, tila mga batang nawala at muling natagpuan. Ang daan sa labas ng simbahan ay naging altar. Sa loob, ang simbahan ay hindi pa rin tumitigil sa pag-awit. Ngunit ang kanta ay nag-iba ng tono. Mula sa awit ng katapatan ay naging awit ng pagtanggap. Buksan ang puso, buksan ang tahanan. Ang kaaway ay kapatid din sa presensya niyan. Ang apoy ay linis, ang pag-ibig ay pintuang box E. Lumapit sa akin si Sister Salma, dala ang basket ng tinapay na inihanda pa niya kahapon. Inabot niya ito sa akin. Panahon na, anya, na ang tinapay ay hindi lamang para sa atin kundi para rin sa kanila. Lumakad ako palabas, hawak ang basket. At sa unang pagkakataon, inabot ko ang isang piraso ng tinapay sa isa sa mga dating sumunog sa pader namin. Hindi siya agad kumuha.
Tiningnan niya muna ako, punang luha ang mata. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya. Dahil ginawa rin ito para sa akin, sagot ko. At tinanggap niya ang tinapay. Isinubo niya ito. At umiyak siya, hindi sa gutom kundi sa grasya. Isa-isa, ang mga tao mula sa labas ay pumasok. Wala nang sapilitan. Wala nang tanikala. Wala nang baril. Tanging mga paa na lumalakad sa banal na lupa. May isang batang lalaki na pinilit akayin ang kanyang ama papasok. Ito po ang simbahan na hindi natupok, sabi niya. Dito ko po nakita si Jesus. Ang lalaki, tila hindi makapaniwala, ay lumuhod sa pasilyo at bumulong, Panginoon, hindi ko man nakita ang mukha mo, naramdaman ko na ang kamay mo. At doon, sa gitna ng templo na minsang sinubok ng apoy, sa altar na muntik ng gumuho, ay naganap ang pinakamalaking milagro ng lahat, pagpapatawad. Si Abraham, si Sister Salma, si Brother David, ako, at ang buong kongregasyon ay pumalibot sa altar. Walang ibang hinihiling kundi isa, na lahat ng naririto ay makakilala sa Diyos na tunay. Walang sermon. Walang liturhiya. Ngunit ang puso ng bawat isa ay naging box na kasulatan. At ang presensya ng Diyos, bagaman tahimik na, ay hindi pa rin umaalis. Siya'y nanatili, hindi sa anyo, kundi sa kilos ng bawat isa. Isang matandang lalaki ang lumapit sa pulpito. Isa siya sa pinuno ng armadong grupo. Hindi siya nagsalita sa una. Tiningnan niya lang ang paligid, ang krus, ang altar, ang mga tao. At saka siya tumingin sa langit at sumigaw. Kung ikaw ay tunay na Diyos, tanggapin mo ako, ngayon din. At sa mismong sandaling iyon, ang liwanag sa loob ng simbahan ay muling lumakas. Tila sinagot agad ang panalangin niya ng langit. Lumuha siya. Lumuhod. At sa pagitan ng luha at halakhak, sinabi niya, ngayon lang ako nakaramdam ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang oras, ang mga pader ng templo ay punang mga dating kaaway na ngayoy kapatid. Ang mga upuan ay punang dating mga tagapanira na ngayoy mga mananamba. At ang pintuan ng simbahan, minsang isinara ng bakal, ay ngayon box, hindi lang sa hangin, kundi sa sinumang naghahanap ng Diyos. Lumapit sa akin si Abraham. Tapos na ang una, sabi niya. Tapos na. Tanong ko. Tapos na ang takot. Ngayon, magsisimula ang tunay na pagpapahayag. At sabay naming tinanaw ang pinto ng templo, box, maliwanag, at patuloy na dinadaluyan ng mga taong papasok. Sa araw na ito, ang mga tanikala ay nabali. Hindi sa lakas ng armas. Hindi sa galing ng salita. Kundi sa isang utos lang mula sa langit. Buksan niyo ang mga pinto. Ang araw ay hindi pa lubusang sumisikat, ngunit ang mga tao ay nagsimula ng magtipon. Hindi sa loob ng templo, kundi sa bakuran. Ang lupang minsang pinagbuhusan ng gasolina at banta ng kamatayan ay ngayoy naging entablado ng pag-asa. Wala nang mga baril. Wala nang mga bantay. Tanging mga kaluluwang gutom sa katotohanan. Tumayo ako sa gitna ng lupain iyon, alikabok sa ilalim ng aking mga paa, liwanag ng araw sa aking balat, at isang tiyak na kaalaman sa aking espiritu, ito na ang araw ng pag-aani. Walang plataporma. Walang ilaw. Walang kampanya. Ngunit naroon ang presensya ng Diyos, hindi lang bilang bisita, kundi bilang Panginoon ng araw. Mga kapatid, panimula ko, ang lupain ito ay dating tinatawag na lugar ng panganib. Ngunit sa araw na ito, ito'y tatawaging lupain banal. Sapagkat kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay kalayaan. Tumahimik ang lahat. Hindi dahil walang naririnig, kundi dahil lahat ay nakikinig. Tiningnan ko ang mga mukha sa harapan ko. Mga dating armado. Mga kabataang may galit. Mga babae't lalaking may mga sugat sa katawan, ilan mula sa digmaan, ilan mula sa mga lihim na iniinda sa loob ng maraming taon. Lahat sila ngayon ay narito. Nakaupo. Nakikinig. Box. Ang araw na ito, patuloy ko, ay hindi tungkol sa akin. Hindi tungkol sa templo. Ito ay tungkol sa inyo. Kayo ang ani. Kayo ang bunga. Kayo ang ebidensya ng katapatan ng Diyos. May mga luha sa mata ng ilan. May mga hawak na Biblia. May ilang binigyan ng mga voluntaryo ng bagong kasulatan, ilang pahinang salita ng buhay, pero tila kayang baguhin ang daan ng buong henerasyon. Sa gitna ng aking pagsasalita, may isang sundalo na lumapit. Hawak pa rin niya ang kanyang armas, ngunit ito'y nakaturo sa lupa.
Tumayo siya sa harap ko at sinabi, hindi ako marunong manalangin. Pero nararamdaman kong kailangan kong lumapit. Tahimik kong inabot ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang marunong magsalita. Ang Diyos ay marunong makinig sa puso. At sa gitna ng libo-libong katao, isang sundalo ang lumuhod. Isa. Pero sapat na upang magsimula ang ulan ng biyaya. Isang batang lalaki ang sumunod, anak ng isang pinon ng kilusang armado. Lumapit siya, walang sinabi, ngunit may hawak na krus na gawa sa kahoy. Ibinigay niya ito sa akin, at bumulong, ito po ang ama ko, dati niyang panghawak ang kutsilyo. Ngayon po, ito ang gusto naming hawakan. Hindi ko napigilan ang luha ko. Sapagkat alam ko, ito na. Ang pagsabog ng kabutihan ng Diyos. Ang mismong pagbagsak ng langit sa lupa. Ngayon, sabi ko, kung sino man sa inyo ang nagnanais makilala ang Diyos na ito, hindi sa relihiyon, kundi sa presensya, lumapit. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Ang Diyos ay hindi lumilingon sa kahapon. Siya'y naghihintay sa ngayon. Walang musika. Walang dramatikong tagpo. Ngunit isa-isa, dahan-dahan, ang mga tao ay nagsimulang tumayo. Sa unang 10 ay may mga babae, matanda't bata. Sumunod ang mga kalalakihan, ilan ay may marka ng digmaan, ngunit ngayoy may ngiti ng kalayaan. Hanggang sa maging daan-daang tao ang lumalapit. Iba-iba ang itsura, edad, kasaysayan, ngunit isa ang direksyon, pasulong, patungo kay Kristo. At sa isang iglap, nakaharap ko ang pinakamalaking tanawin ng buong buhay ko, higit sa 300 katao, mga dating takot, galit, o sugatan, ngayon ay nakataas ang kamay, sumisigaw ng, Panginoon, tanggapin mo ako. Kasama ko sina Abraham, Sister Salma, Brother David, at ang buong simbahan sa panalangin. Hindi ito liturhiya. Isa itong alon ng kapatawaran, isang tsunami ng grasya. Panginoon, sabay naming bulong, ito ang iyong ani. Ito ang iyong bunga. Kami tagapangalaga lamang. Ang kaluwalhasyan ay sa iyo. Nang buksan ko ang mga mata ko, nakita ko ang mga dating mukha ng pananakot, ngayon ay basa ng luha, nanginginig sa biyaya. May isang opisyal ng militar ang lumapit. Kilala siya bilang brutal, walang awa, tagapag-utos ng mga pagpaslang. Pero ngayon, siya ay wala ng ranggo. Nakatayo lamang, walang armas, walang uniforme, walang takip. Siya'y isa na lamang lalaking may box na puso. Gusto kong makilala ang Diyos ninyo, Anya. Hindi para lang sa akin, kundi para sa mga anak kong hindi ko na naibalik. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. At sa mismong oras na yon, tila may liwanag na bumalot sa paligid niya. Hindi nakita ng lahat pero ramdam ng marami. Isang opisyales ng digmaan ngayon ay alagad ng kapayapaan. Ang buong lupa ay tila gumaan. Wala pa kaming nakikitang ganito sa aming mga buhay. Walang organisasyon. Walang denominasyon. Walang pangalan ng simbahan. Tanging pangalan ni Jesus, iyon lamang ang binigkas, ngunit sapat na upang palayain ang buong nayon. Ilang oras ang lumipas. Wala pa ring umaalis. Wala pang gusto umalis. Sapagkat sa araw na ito, ang langit ay bumaba, hindi na sa templo lamang, kundi sa buong bayan. Isa sa mga kabataan ang lumapit sa akin, hawak ang lumang radyo. Pastor, Anya, pinapakinggan kayo ng mga bayan sa paligid. Lev pong dinadala ng mga cellphone ang buong pangyayari. May tumatawag na po. Gusto raw nila ring maranasan to. At sa puntong iyon, alam kong ito ay higit sa amin. Ito'y simula ng pag-aani na hindi maaaring isara ng anumang pinto. Tumingin ako kay Abraham. Hindi kami nag-usap, ngunit pareho ang aming iniisip. Ngayon ang oras. Ito ang box na langit na matagal naming hinintay. Sa pagtatapos ng araw, umupo ako sa gitna ng damuhan. Pagod ang katawan, ngunit puno ang puso. Isang batang babae ang lumapit at ibinigay sa akin ang isang dahong may sulat. Salamat po, Pastor. Ngayon, kilala ko na siya. Hindi na ako natatakot sa gabi. Hawak ko ang dahon. Hawak ko ang alaala. Ngunit higit sa lahat, hawak ko ang katiyakang ito, ang Diyos ay tapat sa kanyang ani. At ang lupaing minsang binuhusan ng dugo, ngayon ay dinidilig ng luha ng kaligtasan. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang dami ng tao, kundi ang lalim ng pagbabalik loob. Hindi ang palakpakan, kundi ang katahimikan ng mga pusong gumaling. Ito ang ani ng apoy. Ani ng presensya. Ani ng Diyos. Maagang nagising ang buong bayan.
Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, walang putok ng baril, walang sigawan, walang kaguluhan. Tanging tahimik na pagkilos ng mga taong may layunin at iyon ay pagyakap sa bagong simula. Ako naman, nakaupo sa lilim ng isang puno malapit sa simbahan, hawak ang aking Biblia at tahimik na nagmumuni-muni. Sa harap ko ay ang templo, ang gusaling minsang nais tupukin ng mga kaaway, ngunit ngayoy tila mas matatag kaysa dati. Ang mga dingding nito ay may marka pa rin ng sunog, ngunit sa gitna ng mga itim na bakas ay may bagong pintura ng pananampalataya. Wala pa man, ang bawat sira ay naging bahagi ng kwento. Lalapit sa akin si Abraham, may dalang isang maliit na kahoy na kahon. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at inilapag ito sa aking kandungan. Anong laman nito? Tanong ko, bagamat alam kong may kahulugan ito. Buksan mo, sagot niya. Binuksan ko ang kahon, at sa loob, nakapahinda ang isang maliit na piraso ng kahoy, basag, sinunog sa gilid, ngunit malinaw ang ukit, bahagi ito ng lumang pulpito. Teka, sabi ko, halos hindi makahinga, ito yung mismong bahagi kung saan ko inilapag ang kamay ko noong gabi na bumaba ang Panginoon. Tumango si Abraham. Doon siya unang tumayo. Ang lugar kung saan nagsimula ang apoy, hindi para sumunog, kundi para magbigay liwanag. Natahimik ako. Hindi dahil sa kahulugan lamang ng regalo, kundi dahil alam kong dala ko na ngayon ang bahagi ng lupain ito. Isang patunay na ako'y hindi lang bisita rito, ako'y naging saksi ng himala. Sa buong araw, ang paligid ng simbahan ay tila isang sentro ng pagsasanay. Lahat ay abala, ngunit hindi para lamang sa sarili. May mga grupo ng kabataan na nagtuturo ng pagbasa gamit ang Biblia. May mga babae na gumagawa ng maliliit na aklat ng mga patotoo. May mga lalaki na lumalakad sa pagitan ng mga kabahayan, kumakatok, nag-aalok ng panalangin. Ngunit higit sa lahat, may bagong henerasyon na tumindig, mga dating takas, mga dating tagapagdusa, mga dating kaaway. Ngayon, mga misyonero. Isang binata ang lumapit sa akin. Wala na siyang maskara. Malinis na ang kanyang mukha. Malinis din ang kanyang mata. Siya ang dating leader ng grupo ng mga nagsunog sa simbahan. Ngayon, may dala siyang maliit na Biblia at sulat kamay na talaan ng mga nayon sa paligid. Pastor, sabi niya, ako po ang pupunta sa mga lugar na yon. Wala pong gustong tumanggap sa amin noon, pero ngayon gusto kong maging tulay. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ikaw ay magiging apoy, hindi para sunugin, kundi para magpainit ng puso ng tao sa Diyos. Tumango siya. May luha sa kanyang mata, ngunit matatag ang kanyang paninindigan. Sa isang pulong hapon, tinipon kami ni Abraham sa loob ng simbahan. Walang sermon. Walang programa. Isa lang itong pagtitipon ng mga puso. Lumapit si Sister Salma, dala ang isang papel na may mga pangalan. Mga nagnanais maglingkod, sabi niya. Higit sa 100 ang pangalan. May ilan na nagboluntaryo na pumunta sa mga kalapitbayan. May ilan na gusto ng mag-aral ng teolohiya. At ang ilan, na mas nagulat ako, ay mga sundalo at dating opisyal ng gobyerno, na nagsabing sila na raw ngayon ang chief protector ng pananampalataya. Tumingin sa akin si Abraham. Ito ang legacy, kapatid. Hindi lang himala. Hindi lang alaala. Kundi buhay na nagpapatuloy. Dumating ang gabi. Huling gabi ko sa Khartoum. Tahimik kong pinagmamasdan ang simbahan mula sa malayo. Ang mga bituin ay maliwanag. Ang hangin ay malamig. Ngunit ang puso ko ay mainit. Nilapitan ako ni Brother David, ngayon ay nakakatayo na, hindi na kailangang itulak ang wheelchair. Hindi mo siguro napansin, Anya, pero ikaw ang unang tumindig ng hindi takot. Nang makita ka naming hindi tumakbo sa apoy, kami naniwalang hindi pa tapos ang Diyos sa amin. Napatingin ako sa kanya. At ngayon? Ngumiti siya. Ngayon, alam naming nagsisimula pa lang siya. Kinabukasan, bago ako umalis, isang huling pagtitipon ang isinagawa. Walang drama. Walang entablado. Tanging isang simpleng dasal para sa isa't isa. Ako'y tumayo sa gitna ng grupo. Sa aking kamay ay ang kahong ibinigay ni Abraham, ang kahoy ng pulpito. Sa kabilang kamay ay ang aking lumang Bibliang kasama ko sa buong biyahe. Tumingin ako sa kanila. Sa mga batang ngayon ay may bitbit na misyon. Sa mga matatandang ngayon ay may bagong lakas. Sa mga dating kaaway na ngayon ay kapamilya sa pananampalataya. Hindi niyo ako kailangang tandaan, sabi ko.
Ang gusto ko lang, sa bawat pagtayo ninyo sa pulpito, sa bawat pag-awit ninyo ng papuri, at sa bawat pagbukas ninyo ng pinto sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, maalala ninyo, hindi ninyo ito ginagawa para sa tao, kundi sa Diyos na nagpakita sa apoy. Tahimik silang lahat. Ngunit may kapangyarihan sa katahimikan. At sa huling pagkakataon, lahat kami sabay-sabay na nagdasal. Walang mabulaklak na salita. Walang mahahabang talumpati. Isang simpleng panalangin. Panginoon, panatilihin mong apoy ang aming pananampalataya, hindi para sunugin ang mundo, kundi para liwanagan ito. Habang umaalis ako sa lupain ng Khartoum, iniwan ko ang mga bakas ng paa, ngunit dinala ko ang bakas ng presensya. At alam kong sa mga susunod na taon, mga kwento ng himala, ng pagpapatawad, at ng pag-aani ang patuloy na babalot sa lugar na ito. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa simbahan. Kundi dahil sa isang apoy na hindi kailanman nauupos. Pagbukas ng pinto ng eroplano, ang unang sumalubong sa akin ay ang amoy ng hangin ng El Salvador, isang timpla ng asin mula sa karagatan, alikabok ng mga daan, at init ng araw na tila palaging gising. Ngunit sa araw na ito, kahit pamilyar ang amoy, iba ang pakiramdam. Ako na ang bumalik. Pero hindi na ako ang dating Sal. Tahimik ang paglalakad ko sa paliparan. Walang banda. Walang tarpaulin. Wala rin akong dala kundi ang aking lumang Biblia, ang kahong may piraso ng pulpito ng Khartoum, at isang apoy sa loob ng aking puso na kahit anong lamig ng mundo ay hindi na kayang patayin. Sa paglabas ko, nakita ko siya, si Marta. Nakatayo sa lilim, hawak ang kanyang bag at isang maliit na bote ng langis. Nakatingin siya sa akin na parang sabay tayong bumalik sa simula, ngunit ngayon ay may kasamang kabuuan ng lahat ng pinagdaanan. Lumapit ako. Wala akong masabi. Ngunit siya ang naunang nagsalita, ikaw yan, pero may iba sayo. Tumango ako. Nakita ko siya. Alam ko, sagot niya at hinawakan ang aking kamay. Sa bahay, walang nagbago. Ang kurtina ay luma pa rin. Ang mesa ay may gasgas pa rin sa gilid. Ang dingding ay may marka pa rin ng orasan na tinanggal noong nakaraang taon. Pero sa araw na ito, ang bahay ay tila mas malawak, mas maliwanag, mas banal. Habang pinapainit ni Marta ang kape, lumapit siya sa akin at tahimik na tinanong, may dala ka ba para sa atin? Kinuha ko ang maliit na kahon. Binuksan ito sa harap niya. Nang makita niya ang piraso ng pulpito, napahawak siya sa dibdib. Dito siya bumaba? Tumango ako. Dito unang tumapak ang Diyos sa lugar ng kamatayan at ginawang altar. Hinawakan niya ito na para bang ginto. Ilalagay natin ito sa simbahan. Hindi bilang anting-anting, kundi bilang paalala. Ang unang linggo ng pagbabalik ko sa iglesia ay hindi ko inasahan. Puno ang upuan. Tumayo ang mga miyembro sa likod. May mga tao sa labas na hindi namin kilala. Mga dumating mula sa ibang bayan, galing sa iba't ibang denominasyon, may ilan pang umuwi mula ibang bansa para lang marinig ang kwento. Ngunit ako'y hindi tumayo para sa kwento. Ako'y tumayo para sa katotohanan. Walang pagtatanghal. Walang dramatikong musika. Nang ako'y humawak sa pulpito, lumingon sa kongregasyon, at nagsimula, ganito lang ang aking sinabi. Bumaba siya sa Khartoum. Pero narito rin siya ngayon. Tahimik ang lahat. Tumingin ako sa krus. Tiningnan ko ang upuang lagi kong inuupuan sa likod bago magsermon. Inilapag ko sa gilid ng pulpito ang piraso ng kahoy mula sa Sudan. At kung bumaba siya sa Sudan, sa ilalim ng digmaan, sa gitna ng apoy, sa pusod ng takot, naniniwala akong kaya niyang bumaba rin dito. Sa puso mo. Sa bahay mo. Sa mga sugat mong hindi mo kayang gamutin. Walang sigawan. Ngunit unti-unting naramdaman ng buong simbahan ang pagyanig ng presensya ng Diyos. May isang batang babae na biglang umiyak. Sumunod ang isang matandang lalaki na dati hindi tumatayo tuwing panalangin. May mga mag-asawang ni hindi nagtitinginan sa isa't isa, ngayon ay magkahawak kamay na. Ang apoy ng Sudan ay nakarating sa El Salvador. Hindi upang sunugin ang simbahan, kundi upang pasikatin ang liwanag ng buhay. Sa mga linggong sumunod, ang iglesia ay tila hindi na matigil sa pagkilos. May mga kabataan na nagsimulang maglakad sa mga komunidad upang manalangin sa mga pintuan. May mga miyembro na nagsimulang mag-ayos ng libreng gamutan at feeding programs.
May mga grupo ng intercessors na hindi na lang tuwing linggo nagtuturo, kundi araw-araw na nasa simbahan, nananalangin, nag-aayuno, naghihintay sa kilos ng Espiritu. At ako ay naging tagapagkwento ng isang bagay na hindi lang nangyari sa akin, kundi nagbago sa akin. Naging saksi ako. Hindi lamang sa milagro, kundi sa katotohanang kahit kailan ay hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi noon. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Isang gabi, habang naglalakad ako sa loob ng simbahan, mag-isa, napaupo ako sa altar. Wala akong bitbit. Wala akong plano. Gusto ko lang tumahimik. At doon, narinig ko muli ang tinig na yon. Hindi sa labas. Sa loob. Ikaw ay aking saksi. Pumikit ako. At bumalik sa alaala ko ang mga mukha ng mga tao sa Khartoum, si Abraham, si Sister Salma, si Brother David, ang dating extremist na naging misyonero. Ang mga mukha ng bagong henerasyon sa El Salvador, mga batang ngayon palang naglalakad sa pananampalataya, pero may apoy na sa mga mata. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong may misyon pa akong dapat tahakin. Ilang buwan ang lumipas. Nakatanggap ako ng sulat mula sa Sudan. Mula sa isang binata na dati leader ng karahasan. Ngayon, siya na ay nasa hangganan ng Chad, nagtuturo sa mga batang Muslim tungkol sa pag-ibig ni Kristo. Sa dulo ng sulat, ganito ang kanyang isinulat. Pastor Sal, ang apoy na nakita ko sa templo noon ay hindi pala doon lang. Nasa akin na rin. At hindi ko ito hahayaan mamatay. Napaiyak ako. Sapagkat doon ko naintindihan ang mga tunay na apoy, hindi mo kailangang laging makita. Pero mararamdaman mo sa buhay ng mga taong nabago nito. Sa huling linggo ng taon, ako'y muling tumayo sa pulpito. Buo ang simbahan. May mga bago. May mga dati. May mga sugatan pa rin. Ngunit lahat ay naroroon, hindi para sa akin, kundi para sa Kanya. At sa pagtatapos ng aking sermon, isa lang ang aking sinabi. Ang Diyos ng apoy ay kasama pa rin natin sa bawat pugon ng ating buhay. Tahimik silang tumayo. Isa-isa. Walang sigawan. Walang puwersahan. Ngunit sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. At doon, alam kong hindi na ito kwento ng Khartoum. Kwento na ito ng bawat isa sa amin. Ako si Sal. Hindi na lang ako pastol. Ako ngayon ay testemunhan ng apoy. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.